Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Gayunpaman, hindi nagdahan-dahan si Stella. Patuloy siya lumipad hanggang makaabot sila sa Royal City. Nagpatuloy si Daryl na tingnan ang nasa likod niya nang nag-aalala habang nasa ere sila. Ang Scope Brothers ay bumalik para magligtas pa ng ibang tao, at si Daryl ay nag-aalalang malaman kung sino ang mga nailigtas nila. Sa wakas, tumigil na siya sa isang burol na hindi nalalayo sa Royal City. Patuloy siyang lumipad kasama si Daryl at Yvette. Ang mga pisngi niya ay namumula na dahil sa pagod pero maganda pa rin siya. Huminga si Daryl ng malalim. Yumuko siya at tiningnan ng masama si Yvette. Ang mga mata nila ay nakapikit at mukhang wala pa rin siyang malay. Hush! Hush! Bigla na lang siyang nakaramdam ng aura sa likod niya. Ito ang 4 na Scope Brothers. Ano ba yan? Naku po! Bakit nila niligtas yan? Dumilat si Daryl at tiningnan sila, at nagulat siya na hindi na siya nakapagsalita. Ang 4 na magkakapatid ay dinala ang Slender Lady na nakasuot ng Golden Phoenix robe. Siya ay maganda sa maraming paraan at kahit dati pa, wala nang sinuman ang dumudungis sa kanyang kagandahan. Siya ang New World Empress. Pakawalan niyo ko. Ang Empress ay nahiya, ang makinis niyang mukha ay mukhang galit. Alisin niyo ang mga kamay niyo sa akin. Kung hindi, papagulungin ko ang ulo niyo sa lupa. Kahanga-hanga ang sinabi ng Empress. Sa parehong oras, nahirapan siyang pumiglas. Bilang isang Empress, siya ang nanay ng kontinent. Hindi siya ordinaryong tao, at siya rin ay isang level 1 martial emperor. Naghirap siya, ang 4 na Scope Brothers ay tagaktak ang pawis, habang sinusubukan nilang magpakatatag. Bakit ang hirap pakisamahan ng babaeng to? Masyado kaming mabait para iligtas ka, pero hindi mo naman ito na-appreciate. Nagreklamo ka pa na mabaho ang mga kamay namin. Bakit hindi makapagsalita? Mabaho ba talaga ang mga kamay namin? Kalimutan nyo na. Takpan nyo na lang ang Aku Points. Bang! Ang 4 na madaldal na magkakapatid ay tinakpan agad ang Aku Point ng Empress. Ang Empress ay nanginginig bago pinigilan ang kanyang mga kilos. Tiningnan niya ng masama ang 4 na Scope Brothers habang gusto niya itong patayin. Bilang isang Empress, nahiya siya dahil naging hostage siya ng 4 na magkakapatid. Tiningnan ng masama ng Empress ang 4 na Scope Brothers pero hindi niya ito pinansin at hinila siya ng mabilis. Noong dumating sila, ngumiti siya kay Stella at sinabing, "Junior sister, nakabalik na kami." Brother-in-law, hindi ka ba masaya na tinulungan ka naming iligtas ang isang tao? Oo nga, brother-in-law, ang laki ng effort na ginawa namin para iligtas ang kaibigan mo pero hindi mo kami dapat bayaran. Alagaan mo lang ng mabuti ang junior sister namin sa hinaharap. Oo nga. Magkaroon na kayo ng anak ni junior sister, at gagawin namin silang apprentice. Yun lang. Masaya silang nag-usap-usap habang nakangiti si Daryl. Matapos ang ilang segundo, sinabi ni Daryl, "Nagkamali ka. Hindi ko siya kaibigan." Nagnakaw ng tingin si Daryl kay Empress noong sinabi niya yon. Ang Empress ay nanay ni Yvette, at mukha siyang masaya. Hindi man nila sabihin, nakuha ni Yvette ang kanyang kagandahan. Hindi kaya ng sinuman ang aura niya sa ibang babae. Kahit na mahuli siya, nakuha niya pa rin ang dignidad niya na hindi niya makukumpara sa iba. Mukha siyang karespe-respeto. Ano? Hindi ko siya kaibigan. Ang Scope Brothers ay natigilan noong narinig nila yon. Nalito ang tingin nila kay Daryl at kay Empress bago nila kamutin ang kanilang ulo at sinigawan ang Empress. Yun din ang akala ko. Ang taray nitong babaeng to, paano naging kaibigan to ni brother-in-law? Tingnan mo, mali ang niligtas mong tao. Bakit mo ako tinitingnan? Hindi lang naman ako ang kumuha sa kanya, si third brother. Ang lakas ng iyak niya, kaya akala namin inaway siya ni Lord Kenny, at akala namin ay siya ang kaibigan ni brother-in-law. Ano nang gagawin natin ngayon? Ibabalik natin siya. Ang 4 na magkakapatid ay lumingon at ibabalik na sana ang Empress pabalik ng altar. Teka lang. Pinigilan sila ni Daryl noong napagtanto niya kung anong dapat nilang gawin. Ngumiti siya at sinabing, "Naghirap kayo para iligtas siya, hindi nyo naman siya kailangang ibalik." Oh!
Naguguluhan na si Daryl, ang magkakapatid ay hindi ordinaryong tao. Gusto nilang ibalik ang Empress kahit na naghirap sila para iligtas ito. Paano sila babalik sa New World Royal City magulo na roon? Daryl looked at the Empress again as he mumbled a complaint under his breath. Tiningnan muli ni Daryl ang Empress at kinausap ang kanyang sarili. Kahit na hindi nila ito kaibigan, ito pa rin ay nanay ni Yvette. Simula noong namatay ang nakaraang emperor, nagdusa siya sa mga kamay ni Lord Kenny. Daryl! Tiningnan ng masama ni Empress si Daryl at sumigaw, nakakahiya kang hayop ka. Pakawalan mo si Yvette. Kung hindi, sisirain ko ang Elysium Gate. Noong nagpapanggap si Daryl bilang si Luca Moonlight para sa martial arts marriage tournament, napatigil niya ang mga tao noong napanalo niya ang 2 tournament at nagpakita siya ng malakas na talento. Gayunpaman, siya rin ang rason kung bakit nagdusa ang New World Royals. Hindi naman magpapakita bigla si Lord Kenny kung ang New World Emperor at si Daryl ay hindi nag-away. Kahit na hindi pinatay ni Daryl ang Emperor, siya pa rin ang dahilan kung bakit namatay ito, kahit anong mangyari. Sinabi niya bang sisirain niya ang Elysium Gate? Galit si Daryl at namamangha. Tiningnan niya ang Empress at nagtanong, ngayon na naging Emperor na si Lord Kenny, hindi na ikaw ang Empress. Wala ka ng kapangyarihan, paano mo masisira ang Elysium Gate? Tapos, huminga ng malalim si Daryl. Alam kong ayaw mo sakin, pero gusto kong sabihin sa iyo na ang relasyon namin ni Yvette ay tumatatag, at hinihiling ko na ibigay mo sakin ang blessing mo. Naniniwala ako na mas ligtas ka kapag kasama ka namin. Hindi ko na kailangang sabihin ang mga posibleng mangyari kapag bumalik ka sa Royal City. Ikaw. Namula ang Empress habang tinitingnan niya ng masama si Daryl, hindi siya nakapagsalita ng ilang sandali. Tama si Daryl. Patay na ang Emperor at si Lord Kenny ay lumakas na ang kapangyarihan. Pwede siyang patayin kapag bumalik pa siya sa Royal City. Gayunpaman, ang Empress ay walang karapatan at kapangyarihan para gumawa ng kahit ano kahit na wala siyang lakas na mamamayan, lalo naman sa Elysium Gate. Mahirap tanggapin ang katotohanan. Hindi rin siya payag sa relasyon ni Yvette kay Daryl. Tiningnan ng Empress si Daryl at sinabing, hindi mo na kailangang mag-alala kay Yvette at sakin. Wala ka sa posisyon para mag-alala para sa amin. Hanggat buhay pa ako, hindi mo pwedeng pakasalan si Yvette. Hindi niya pwedeng palampasin ang mga issue, pero hindi niya makalimutan na si Daryl ang dahilan kung bakit namatay ang Emperor. Dadalhin niya ang pagkamuhi niya kay Daryl hanggang sa kamatayan. Bakit ang tigas ng ulo ng Empress na ito? Hindi nakapagsalita si Daryl matapos ang ilang sandali. Kamahalan. Si Stella na tahimik lang sa gilid ay nagsalita, alam mo kung anong nangyayari, naging Emperor si Lord Kenny. Gusto niyang puksain ang lakas at impluensya ng dating Emperor. Ikaw at si Prinsesa Yvette ay ang malapit na pamilya ng dating Emperor, kaya naman hindi kanyang pakakawalan. Manatili ka na lang sa amin at hayaan mong alagaan. Nagbigay ng suggestion si Stella, ang mga mata niya ay nagpakita ng kabaitan. Nakikita ni Stella na mahalagang babae si Yvette para kay Daryl pero hindi siya nagsiselos. Naramdaman niya ang pagiging kontento na matutulungan niya si Daryl hanggat sa abot ng makakaya niya. Gayunpaman, ang Empress ay hindi na-appreciate ang kanyang kabaitan. Sumagot siya gamit ang malamig na ngiti, huwag ka nang sumali. Sino ka ba para makisawsaw habang nakikipag-usap ako sa hayop na to? Ngumiti si Stella, wala siyang sinabing iba matapos niyang maramdaman ang nakakatakot na aura ng Empress. Umiling si Daryl, kamahalan, pasensya ka na pero hindi ko kayo pwedeng paalisin ni Yvette. Marami na silang pinagdaanan ni Yvette bago sila nagkasama. Paano naman nila hahayaang mawala na lang sa isang iglap ang kanilang relasyon? Nangako si Daryl na hindi na siya muling mahihiwalay kay Yvette. Okay lang kapag hindi ka pumayag. Anak ko siya, kaya mayroon akong karapatan para ilayo siya sa'yo. Hindi nagpatalo ang Empress. Tumawa si Daryl pero wala na siyang sinabing iba. Matapos ang ilang sandali, silang dalawa ay binaba ang kanilang mga paa. Pareho silang ayaw magparaya kaya naman naging awkward ang paligid. HMMM. May narinig silang mahina at masakit na sigaw. Tapos, dumilat si Yvette ng dahan at nagsisimula na siya ulit magkaroon ng malay. Yvette. Yvette, gising ka na ba?
Natuwa si Daryl at ang Empress, pinuntahan agad nila si Yvette, at tiningnan kung okay lang ba ito. Daryl, Mother Empress, natigilan si Yvette noong nakita niya ang dalawa na nakatingin sa kanya. Tapos, tumingin siya sa kanyang paligid bago niya binaon ang mukha niya sa mga braso ni Daryl at biglang umiyak, ang tatay ko. Ang Father Emperor. Siya ay nasaktan si Yvette noong naalala niya ang pagkamatay ng tatay niya. Huminga ng malalim si Daryl at pinakalma si Yvette. Yvette, nasa mabuting lugar na siya ngayon. Huwag ka na masyadong malungkot. Gayunpaman, hindi naging okay ang pakiramdam ni Daryl. Kahit na hindi niya pinatay ang New World Emperor, siya ang naging dahilan kung bakit namatay ito. Kung hindi siya nakipag-away sa Emperor, hindi magkakaroon ng advantage si Lord Kenny sa sitwasyon. Tumingin ng masama si Empress kay Daryl at sumigaw, "Itigil mo na ang pagiging hipokrito mo." Binigay niya ang kamay niya kay Yvette. "Yvette, ang taong ito ay pinatay ang tatay mo. Iwanan mo na siya at sumama ka sa akin." Pero, sa pagkabalisa ni Empress, niyakap ni Yvette si Daryl ng mahigpit at umiling siya, "Mother Empress, kahit na may kasalanan si Daryl sa pagkamatay ng tatay, hindi niya ito intensyon. Huwag mo na siyang sisihin, okay? At saka, mahal ko si Daryl at gusto ko siyang makasama. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa Royal City. Sumama muna tayo kay Daryl ngayon, okay?" "Ikaw." Nanginginig ang Empress sa galit noong narinig niya yon. "Kailangan mo ba talagang sumama kay Daryl?" Tumango si Yvette nang hindi nag-aalinlangan, wala na kong ibang pakakasalan kung hindi siya lang. Humina ang boses ni Yvette habang kinakausap niya ang kanyang nanay, "Mother Empress, bigay mo na sa amin ang blessing mo. Para sa ikasasaya ko, please." Bigla na lang lumuhod si Yvette sa sahig habang tinitingnan niya ang kanyang nanay. Huminga ng malalim ang Empress at tumango. Napagdesisyonan na niyang pumayag sa gusto ng kanyang anak. "Sige na nga, bibigay ko na sa inyo ang blessing ko." Alam ng Empress na miss ng anak niya si Daryl. Gusto niyang gamitin ang pagkamatay ng Emperor bilang excuse para pilitin si Yvette na hiwalayan na si Daryl, pero alam niyang imposible ito. Matapos niyang makita ang determinasyon ng anak niya, mukhang hindi na niya mapipigilang mahalin ni Yvette si Daryl. Bilang isang ina, alam ng Empress ang ugali ni Yvette. Kapag gusto ni Yvette ang isang bagay, hindi na magbabago ang isip nito. "Maraming salamat, Mother Empress." Natuwa si Empress na ang kanyang nanay ay pumayag na sa gusto niya. Mabilis siyang humakbang at kinuha ang kamay ng Empress, ayaw niyang pagsisihan ang kanyang desisyon. Nakahinga rin ng malalim si Daryl matapos lutasin ang problema. Sa wakas, tapos na. Akala ni Daryl na ang Empress ay masyadong nakakatakot. Sa kabutihang palad, naroon si Yvette para maisagawa ang mga bagay-bagay. Binaling ni Yvette ang atensyon niya kay Stella at sa apat na Scope Brothers. Tinitigan niya si Stella. Itong babaeng to ay napakaganda at mukhang maayos ang kanyang ugali. "Sino siya?" Nagtanong si Yvette. "Daryl, siya ba si?" Tumayo si Stella roon nang nakangiti, tumango siya kay Yvette at binati ito. Kung hindi siya magsasalita. Sa halip, hinintay niyang sagutin ni Daryl si Yvette. Kahit na pinakasalan niya si Daryl sa isang peking seremonya, ang tatay niya at ang kanyang apat na senior brothers ay sineryoso ito. Lalo na, nahulog na ang loob niya kay Daryl. Siya ay isang bayani at akala niya na magiging responsable siya para sa kanya. Nahiya si Daryl. Kinamot niya ang kanyang ulo at namula ang kanyang mukha noong sumagot siya. Siya si Stella mula sa Icefire Island. Mayroon kaming relasyon." "Ha? Relasyon?" Nalilito si Yvette matapos niyang marinig ang eksplenasyon nito. "Oh, kami na ang magkukwento." Ang apat na Scope Brothers ay pinuntahan sila at nakisali sa pag-uusap nila. Sinubukan nilang magsabi kung ano talaga ang nangyari. Higit pa ito sa relasyon. Asawa niya si Junior Sister. Oo, kahit na mahal niyo ang isa't isa ni brother-in-law, kapag pinakasalan mo siya, magiging pangalawang asawa ka niya dahil pinakasalan na siya ng Junior Sister namin. Oo, tama. Ang naunang pakasalan ang unang asawa. Ang apat na lalaki ay patuloy na nagsasalita habang namumula naman si Stella. Nahihiya siya at galit. Tapos, pinadyak niya ang kanyang paa at sinabing, "Senior brothers, pwede bang tumahimik na lang kayo?
Paano nila nagawang magsalita tungkol sa relasyon ng dalawang tao? Nakakahiya. Ano? Kasal na sila? Natigilan si Yvette at tiningnan niya ng masama si Daryl. Ikaw. Ayoko na sayo. Alam ni Yvette na maraming babae si Daryl. Sina Debra, Yvonne, Little Fairy, ito ay kaunti lamang sa mga babae niya. Hindi naman tutol si Yvette sa kanila. Pagkatapos ng lahat, lumaki si Yvette sa New World Continent, normal lang sa isang lalaki na maraming asawa. Kapag mas kaya ng lalaki, mas maraming babae ang pwede niyang pakasalan. Hindi na pinansin ni Yvette kung may relasyon sila ni Stella pero ibang usapan na pagdating sa kasal. Sa parehong oras, nanginginig si Empress habang pinapagalitan niya si Daryl, gusto kong hiwalayan mo si Stella ngayon din. Ang desisyon niya ay hindi na mababago at wala ng oras para pag-usapan pa ito. Ang maganda niyang anak ay isang honorable princess at pinili nitong pakasalan si Daryl kahit anong estado ng buhay niya. Paano naman siya magiging pangalawang asawa nito? Ako. Nasa magulong sitwasyon si Daryl. Ngumiti siya kay Yvette at sinabing, hindi na tulad ng dati ang mga bagay. Wala naman nang namamagitan sa amin ni Stella. Magpapaliwanag na si Daryl kung ano talaga ang nangyari pero hindi niya alam kung saan siya magsisimula dahil nababalisa siya. Princess Yvette, hindi mo naiintindihan si Daryl. Ngumiti si Stella at nagpaliwanag kay Yvette, sa totoo lang, hindi talaga kami nagkaintindihan. Ang tatay ko ang nakahuli kay Daryl. Matapos ang ilang minuto, nagpaliwanag si Stella kung anong nangyari. Nagnanakaw siya ng tingin kay Daryl. Mukha siyang kalmado habang tinitingnan niya si Daryl. Oo, yun ang kanyang nararamdaman. Isang karangalan para sa kanya na matulungan si Daryl. Hindi niya inaasahan na mananatili siya sa tabi niya pero hinihiling niya na matanggap siya ni Daryl. Iyon ang nararamdaman niya para kay Daryl. Tumango si Yvette at ngumiti siya kay Stella, at Stella, maraming salamat. Dahil ikaw ay galing sa Icefire Island, siguro ay panauhin niyo kami rito. Matalino si Yvette, alam niyang nahulog ang loob niya kay Daryl. Ngumiti si Yvette kay Stella na niligtas ang sarili niya, at si Daryl habang tinanggap na niya si Stella sa puso niya. Sa parehong oras, nagsuggest siya na bisitahin ang Icefire Island para mag-improve ang relasyon nila Daryl at Stella. Pagkatapos ng lahat, ang bagong emperor na si Lord Kenny ay hindi hahayaan makataka si Yvette at Empress ng ganun lang. Sigurado ay magpapadala siya ng mga sundalo para habulin ang mga ito. At saka, malala ang mga sugat ni Daryl. Kailangan niya ng ligtas na lugar para magpagaling. Oo naman syempre. Hindi na nagdalawang isip si Stella at mabilis siyang tumango. Suportado naman ni Daryl ang suggestion na ito. Huminga siya ng malalim. Sa kabutihang palad, isang mapagbigay na tao si Yvette. Sa wakas ay nalutasan na nila ang hindi pagkakaintindihan. Nalungkot pa rin ang Empress pero hindi na siya pwedeng mangyalam sa desisyon ng anak niya. Matapos ang pag-uusap, napagdesisyonan nila na pumunta sa coastal area. Si Stella ay nag-guide sa grupo. Matapos ang 2 oras na paglalakbay, nakarating na sila sa beach. May nakita silang maliit na fishing village at isang small port na hindi naman nalalayo sa taibing dagat. Huminga ng malalim si Daryl noong nakumbinsi niya na dapat ay alisin na nila agad ang mga kalaban sa buntot nila. Muntik nang mahuli si Lord Kenny pero ang magaling na si Yvette ay dinala sila sa ibang daan. Nakatitig si Daryl sa malayo habang nakatiklop ang kanyang mga kamo ng patago. Umupo ka lang at hintayin mo ko, Lord Kenny. Ipunin ko ang mga utang na to kasama ka. Sina Dax, Chester at Debra. Sana ay ligtas kayo. Babalik ako para iligtas kayong lahat matapos kong gumaling sa mga sugat ko. Guys! Tumingin si Yvette sa paligid niya bago siya lumingon sa 4 na Scope Brothers at sinabing, ang maliit na fishing village ay dapat magkaroon ng mga bangka. Pwede ba kayong umalis at humiram ng 2 bangka sa kanila? Ngumiti si Yvette sa kanila noong sinabi niya yon. Ang babaeng ito ay masiyahin ang ugali. Kahit na prinsesa siya, magugustuhan mo pa rin talaga ang ugali niya. Sa kanilang paglalakbay, napalapit na siya sa 4 na Scope Brothers. Tumango ang magkakapatid. Kami ang 4 na bayani mula sa Icefire Island, at hindi kailanman kami humiram ng gamit sa iba buong buhay namin. Oo nga, oo nga. Ang mga tao sa small fishing village ay magagalak siguro na makita kami.
Siguro ay ibibigay na lang nila sa amin ang mga bangka. Tama ka, big brother at second brother. Paano nila makikita ang mga taong katulad natin sa ganitong sitwasyon? Ang apat na magkakapatid ay nag-uusap-usap habang naglalakad sila papunta sa maliit na fishing village. Tumawa si Daryl sa nakita niyang nakakatawa na pangyayari. Masaya naman na makitungo at makisama sa apat na jokers sa paglalakbay na ito. Tumigil kayo dyan. Ako na ang gagawa. Tumawa si Stella habang tinatawag niya ang senior brothers. Baka matakot lang sila sa inyo. Ang apat na magkakapatid ay tumigil at nagtinginan sa isa't isa. Kailangan nilang makinig sa kanilang junior sister. Tapos, naglakad si Stella papunta sa maliit na fishing village. Matapos ang ilang sandali, nagawa ni Stella na humiram ng 2 bangka. Noong nakasakay na sila ng bangka, sabi bigla ni Empress, Daryl, pwede kang makihati ng bangka kasama sila, at kami naman ni Yvette ang sasakay sa pangalawang bangka. Ang magandang mukha ng Empress ay naging malamig at masungit noong sinabi niya ang mga yon. Siya ang Empress, isang karangalan na agad sa mga tao, noong pumayag siya na kukupin ang Icefire Island. Paano sila magkakasama sa iisang boat lang, lalo na ang apat na Scoop brothers na mayayabang at masama? Nahiya pareho sina Daryl at Stella. Mother Empress. Naguluhan si Yvette sa ginawa ng nanay niya at bigla na lang sinabing, paano ko maalagaan si Daryl kung kasama kita sa bangka? Masyadong malala ang mga sugat niya. Bakit yon ang pinapansin ng Empress na mga detalye sa sitwasyon na ito? Hindi ba pwedeng si Stella ang mag-alaga kay Daryl? Sinabi naman niya na asawa siya nito, kaya siya dapat ang mag-alaga sa kanya. Hindi ba, sabi ng Empress? Namula si Stella noong narinig niya ang suggestion ng Empress. Mother Empress, ako rin ay babae ni Daryl. Gusto ko rin na makasama siya sa bangka para maalagaan ko siya. Sabi ni Yvette kay Empress. Sinabi mo sa akin na kailangan kong maging mabuting asawa kapag kinasal na ako. Ngayon na kailangan ako ni Daryl, bakit hindi ko siya tulungan? Namula ang mukha ni Yvette noong sinabi niya yon. Kahit na masiyahin si Yvette, isa pa rin siyang babae. Paano makapagsasalita ng ganon ang isang babae tungkol sa kanilang relasyon? Nagdusa si Daryl sa kanyang mga natamong sugat at siya ay nasa tabi lang nito. Paano niya hahayaang ibang babae ang mag-alaga sa kanya? Okay, sige. Hindi na nakapagsalita ang Empress. Tapos, matapos ang ilang sandali, sabi niya, sige, kung gusto mong alagaan si Daryl. Sinong mag-alaga sa akin? Bilang isang Empress, nasanay siya na may mga katulong siya. Na-enjoy niya ang pagiging mayaman kung saan pagsisilbihan siya ng mga katulong kahit sa pagkain niya hanggang sa mga dapat niyang gawin. Ayaw niyang palitan ang buhay niya kahit na may mga nag-iba. Naging dahilan ito para mailagay si Yvette sa isang mahirap na sitwasyon. Tama rin naman siya. Ang Empress ay nasanay na may katulong siya. Anong gagawin niya kung walang mga katulong sa tabi niya? Kapag napagdesisyonan ni Yvette na alagaan nito si Daryl, sinong magsisilbi sa nanay niya? Kumunot ang noo ni Yvette, at hindi na niya alam ang kanyang gagawin. Iyong kamahalan. Sabi ni Stella, siguro kamahalan ay papayag ka naman na samahan ka ng mga kapatid ko sa bangka. Tapos, sila ang mag-aalaga sa'yo. Tapos, lumingon si Stella sa kanyang mga kapatid, senior brothers, kailangan niyong alagaan ang kamahalan habang nasa dagat tayo. Kailangan niyong manatili sa labas ng cabin, at hindi niyo dapat istorbohin ang Empress. Kailangan niyong gawin ang lahat ng makakaya niyo kapag nag-utos siya, okay? Natigilan ang apat na magkakapatid. Hala, ayoko nga junior sister. Mga bayani kami. Bakit namin siya pagsisilbihan? Oo nga, masyadong maarte, tong Empress na to, ayaw kong gawin yan. Unless tawagin niya kaming mga bayani. Ang mga Scoop brothers ay prangka, pero hindi naman sila tanga. Alam nila na sanay ang Empress sa marangyang buhay at mainitin ang ulo nito. Masyadong demanding kung hihintayin nila ito palagi. Okay, sige. Ngumiti si Stella sa apat na magkakapatid at sinabing, mga senior brothers ko ay mga bayani. Matutulungan niyo ba ako ngayon? At saka, hindi naman mahaba ang bahe papuntang Icefire Island. Sige na please. Matalino at talentado si Stella. Kahit na hindi siya kasing galing ni Yvette, magaling pa rin siya sa pagpapasunod ng mga tao, lalo na ang kanyang apat na kapatid.
Ang Scope Brothers ay kinamot ang kanilang mga ulo matapos nilang marinig ang nila. Hindi na sila makahindi rito. Mother Empress. Natuwa si Yvette sa nangyari. Lumingin siya sa kanyang nanay at sinabing, Mother Empress, ang Scope Brothers ay sasama sa iyo sa bangka. Si Stella, Daryl at ako ay sa kabilang bangka. Okay lang ba yon? Dahil kayong lahat ay nakapagdesisyon na, ito na sabi ng Empress. Habang nagsasalita siya, tumingin siya sa 4 na Scope Brothers. Tapos, malamig niyang sinabi, kayong 4 lang ang pwede sa taas. Hindi ko kaya kaawaan kapag pumasok kayo sa cabin. Ang boses ng Empress ay hindi masyadong malakas. Pero mukhang isa itong utos, lalo na sa huli niyang sinabi. Ang 4 na magkakapatid ay nagkatinginan sa isa't tumango pero nalungkot sila. Sige na, hindi kami papasok. O, sa tingin mo ba gusto naming manatili rito kasama ka? Ang mga magkakapatid na ito ay madaldal at hindi matatahimik ang mga kausap niya, lalo na kapag nagsimula na silang mag-usap. Sa wakas, tinakpan na nila ang kanilang mga bibig noong tiningnan sila ng masama ni Stella. Maya-maya, nakarating na sila gamit ang 2 bangka tulad ng plano nila. Si Daryl, Yvette at Stella ay pumasok na sa cabin. Hindi naman ito masyadong malaki, pero malinis ito. Ang dagat ay kalmado lang at walang malaking alon. Ang hangin ay naging dahilan din para maging komportable sila. Daryl! Hanggang sa natulungan ni Yvette si Daryl na umupo, pinuntahan siya ni Stella na may dalang kaunting elixir pills. Kahit na ang pill na ito ay hindi magagamot agad ang mga sugat mo, mababawasan naman nito ang sakit na nararamdaman mo. Lumingon si Stella at nagsimula na siyang magpakulo ng tubig para sa tsaa, at pagkatapos binigay niya ang pills kay Daryl. Maraming salamat, kinuha ni Daryl ang pill, at naramdaman niya na nawala ang sakit noong ininom niya ito. Naging mas relax siya at masaya, bigla na lang niyang nagustuhan si Stella. Ang eldest young miss ng Icefire Island ay inalagaan siya ng mabuti. Isa itong kakaibang ugali para sa mga matataas ang estado sa buhay. Miss Stella, tumayo si Yvette, ngumiti at sinabing, hindi mo kailangang maging busy. Naglakbay ka rin. Kailangan mo ring magpahinga. Tapos, tinulungan ni Yvette si Stella na maghanda ng tsaa. Ngumiti si Stella, okay lang, hindi naman ako pagod. Gagawa lang naman ako ng tsaa. Ang 2 babae na to ay mabait sa isa't isa. Hindi sila nagsiselos sa isa't isa. Naramdaman ni Daryl ang pagiging komportable noong nakita niya kung paano mag-usap ang 2. Isang honorable princess, at ang isa naman ay eldest young miss galing sa isang kilalang sekta. Pareho silang mabait sa akin. Pinagpala ako dahil nasa buhay ko sila. Naging emosyonal si Daryl, umupo siya at pinikit ang kanyang mga mata para maibalik ang kanyang internal energy. Maraming sugat ang natamo ni Daryl galing sa laban noong nakaraan. Kahit na hindi ito nakamamatay, malala naman ito. Sa level ng paglilinang ni Daryl, 10 buwan bago siya gumaling. Pumasok si Daryl sa realm of cultivation. Si Yvette at Stella ay gumawa ng tsaa, at noong nakita nilang nagme-meditate si Daryl, napagdesisyonan nilang hindi na ito guluhin. Sa halip, umupo sila sa gilid at pumikit din para magpahinga. Oh! Hindi ko na siya hihintayin. Masyado siyang pabebe. Hindi ko na kayang tiisin pa ito. Maya-maya, nakarinig sila ng nag-aaway sa labas. Ito ang 4 na Scope Brothers. Ang 4 na Scope Brothers ay nakatayo sa deck sa kasunod na bangka. Ang mga mukha nila ay pulang-pula dahil sa pagsagwan nila para mahabol ang bangka ni Daryl. Bang! 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 Hanggang sa magkatabi na ang 2 bangka, ang 4 na magkakapatid ay tumalon sa kabilang deck. Ang maingay na boses ay naistorbo ang pahinga nila Yvette at Stella. Nagising sila at bigla na lang pumunta para tingnan kung anong nangyari. Senior Brothers. Kumunot ang noo ni Stella noong nakita niya ang Senior Brothers na tumalon sa bangka nila. Nagtanong siya, anong nangyari? Bakit kayo nandito? Bakit hindi niyo inaalagaan si Empress sa kabilang bangka? Junior sister, marami masyadong rules ang Empress at mainitin ang ulo niya. Hindi na namin kayang tiisin. Pinunasan ni First Scope ang pawis sa kanya noo. Hindi na siya halos makapagsalita dahil sa nangyari. Dagdag ni Second Scope, o nga, ginagawang palasyo ni Empress ang cabin. Ang dami niyang sinabi sa amin, at kapag hindi raw namin ito ginawa ng mabuti.
Paaalisin niya raw kami. Ang hirap niyang pakisamahan. Sa tabi niya ay si third scope at fourth scope na sumang-ayon naman sa gusto nila. Oo, totoo. Masyado siyang mapagmataas at maingay. Natulala si Stella, nagtanong siya, sabihin niyo nga, may ginawa ba kayo para mairita ang Empress? Kaya ba niya kayo hinahabol kasi galit siya? Alam ni Stella ang ugali ng mga kapatid niya. Walang kwenta ang mga ito at palagi nilang guguluhin ang mga dapat gawin. Halos lahat ay hindi sila kayang tiisin, lalo naman ang Empress. Ang apat na magkakapatid ay hindi nagsalita at kinamot ang ulo nila matapos silang tanungin ni Stella ay, "Wag niyo nga akong badtripin. Sabi ko naman sa inyo ay makinig kayo sa Empress." Pinadyak ni Stella ang kanyang mga paa. Base sa mga ekspresyon nila, alam niya na may ginawang mali ang mga ito para magalit ang Empress. Okay lang. Ngumiti si Yvette habang papunta siya at pakalmahin ang sitwasyon. Baka nahirapan ang mga kapatid mo na alagaan ang nanay ko. Baka nahirapan sila, wag mo na silang pagalitan, Miss Stella. Kahit na makukulit ang apat na magkakapatid, mabuti naman ang kanilang ugali. Lalo pat kaibigan sila ni Daryl. Ang apat na magkakapatid ay natuwa at tumango dahil sa pagsang-ayon. Masaya kami na alam ng prinsesa ang pighati namin. Oo nga, ginawa naman namin ang lahat para alisin ang pagiging bayani namin para pagsilbihan ang Empress, pero masyado siyang mahirap pasiyahin. Dahil mabait ka at maintindihin, hahayaan ka na naming sumama ka sa brother-in-law namin. Hanggang sa nagsasalita ang apat na magkakapatid, palayo ng palayo ang mga sinasabi nila. Namula si Stella at pinadyak ang kanyang mga paa. Anong sinasabi niyo? Ang Royal Highness at si Daryl ay matagal nang magkasama. Nahiya rin ng kaunti si Yvette pero ngumiti siya at sinabing, sige na, alis na tayo at tingnan natin ang pwedeng tingnan. Tumingin si Yvette kay Daryl noong sinabi niya yon. Alam niya na hindi hahayaan ng Empress na makabalik ang apat na magkakapatid sa bangka niya dahil pinaalis niya ang mga ito. Sa kasong yon, kailangan nandoon si Yvette. Gayunpaman, ayaw niyang pumuntang mag-isa. Umaasa siya nakikilos si Daryl at lumipat sa kabilang bangka para samahan siya, pero nahihiya siyang sabihin ito sa harapan ni Stella. Pagkatapos ng lahat, naging mabait naman si Stella sa kanila buong paglalakbay. Naintindihan ni Daryl kung anong gustong mangyari ni Yvette. Lumingon siya kay Stella at sinabing, pupunta lang kami ni Yvette para tingnan kung anong nangyari. Magpahinga na lang kayo rito. Alam niya na mainitin ang ulo ng Empress. Yumuko siya at naging malungkot dahil sa estado ng buhay niya kahit na si Daryl ay ayaw mapalapit sa kanya. Subalit, wala nang nagawa si Daryl. Siya ang nanay ni Yvette, kaya kailangan niyang harapin ang problema sa kanya. Hindi niya ito pwedeng takasan. Tumango si Stella at mabilis na inimbitahan ang senior brothers papunta sa cabin. Brother-in-law, bumalik ka agad ah. Oo nga, hihintayin ka ni junior sister. Kahit na ikaw at ang prinsesa ay nagmamahalan, babae mo pa rin si junior sister. Dapat ay patas at pareho ang pagtrato mo sa kanilang dalawa. Noong pumasok si First Scope sa cabin, hindi niya nakalimutang lumingon at binigyan ng advice si Daryl. Ang makinis na mukha ni Stella ay namula ulit at pinadyak niya ang kanyang mga paa. Mga mahal kong senior brothers, pwede bang wag kayo masyadong magsalita? Tumawa si Daryl. Medyo awkward pero namangha siya. Ang apat na senior brothers ay kakaiba. Kaya naman, seryosong sumagot si Daryl, huwag kayong mag-alala. Babalik ako pagkatapos naming lutasin kung anong nangyari sa Empress. Tapos, si Daryl at Yvette ay tumalon na at bumagsak sa kabilang deck. Noong nakapasok na sila sa cabin, nakita nila ang Empress na may hindi maintindihang ekspresyon sa mukha niya, galit siya. Kahit na galit ang Empress at mag-isa siya sa cabin na walang kasamang palacemaids, ay hindi niya maitago nang maayos ang galit niya. Ang golden phoenix robe ng Empress ay pinakita ang sexy niyang figura. Napakaganda niya. Natigilan si Daryl noong nakita niya ang Empress. Huminga siya ng malalim ng patago. Daryl. Walang emosyon ang Empress noong nakita niya si Daryl at Yvette na pumasok sa cabin. Sabi niya, sinong nagsabi sa inyong pwede kayong pumasok dito? Hindi niyo ba alam na dapat magsabi muna kayo bago kayo pumasok? Oh. Mukhang nasa isip talaga ng Empress na palasyo niya ito. Anong makukuha nila kung sasabihin nila na dumating na sila bago sila pumasok sa cabin?
Nalungkot si Daryl, wala siyang sinabing kahit ano. Mother Empress. Nawalan na ng pag-asa si Yvette. Naglakad siya at pinuntahan ang Empress. Tapos, sabi niya, "Wag mong asarin si Daryl, okay? Nandito kami para kausapin ka. Huwag ka masyadong mahigpit. Okay." Bigla na lang namula ang mukha ni Yvette, ang boses niya ay patuloy na kinakausap ang nanay niya. "At saka, asawa ko siya." "Okay." Ang boses ni Yvette ay mahina lang noong sinabi niya ang huling pangungusap para naman silang dalawa lang ang makarinig. Kahit na lalaki niya si Daryl, nahihiya pa rin siya at ayaw niyang marinig nito ang sinabi niya. Ang Empress ay kumalma matapos nun pero nagreklamo pa rin siya. "Inamin mo na prince consort mo siya pero hindi ko siya kinikilalang son-in-law." "Okay, sige." Sabi ni Yvette, "Mother Empress, huwag kang magalit sa Scope Brothers. Kahit anong ginawa nila para magalit ka sa kanila. Hindi na sila babalik sa bangkang to, simula ngayon, kami lang ni Daryl ang makakasama mo." "Okay." Hindi na nag-aalala si Yvette noong sinabi niyang yon. Kilalang kilala niya ang nanay niya. Ang Empress ay mapagmataas sa mga tao pero mahal niya si Yvette. Hanggat hindi demanding ang anak niya, palaging pumapayag ang Empress sa mga gusto nito. "Okay, sige." Ang Empress ay ngumiti at tinulungan si Yvette na ayusin ang kanyang buhok. Pwede siyang manatili pero kapag nagpapahinga tayo, pumunta siya dapat sa deck. Ang Empress ay tumingin kay Daryl. Napag-isipan niya na ito kaya hindi na ito pwedeng mabago. Akala niya ay hindi tama na may lalaki sa loob habang nagpapahinga sila. Isa siyang Empress. Mother Empress. Nag-aalala si Yvette at pinadyak niya ang kanyang mga paa. Ang hangin sa labas ay malakas sa taas. Paano makakapagpahinga si Daryl kung may mga sugat pa siya? Hindi sumagot ang Empress. "Oh." Hindi na lang din nakapagsalita si Daryl. Nagulat siya. Paano aasahan ng Empress na ang trato sa kanya ang parang nasa palasyo pa rin nasa ganoong sitwasyon na nga sila. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Daryl ay mahinahon. Kaya niyang tiisin ito kaysa naman magdusa si Yvette. Tumango siya at ngumiti, "Okay sige, pupunta na kong deck at magpapahinga." Tapos, tumalikod na si Daryl at umalis. Rumble. Noong maglalakad na siya papunta sa deck, narinig niya ang isang malakas na kulob. Tapos, dumilim ang langit. Isang malakas na hangin ang nagsimulang bumuga mula sa kalmadong dagat. Si Yvette at Empress ay nasa cabin pa rin, nagulantang sila. Huminga ng malalim si Daryl. Tumingin siya sa madilim na langit ng walang pag-asa. "Oh! Bakit ganito ang panahon? Bakit nagbabago ng walang pasabi?" "Hush!" Nagreklamo si Daryl ng patago noong bigla na lang bumagsak ang malakas na ulan at alon. Ang bangka kung nasaan sila ay inaalon ng malakas. Daryl went to the door and peeked outside. He gasped. Pumunta si Daryl sa pintuan at tumingin sa labas. Nagulat siya. Large waves as high as 50 meters had appeared across the ocean. They were as tall as small hills. Malalaking alon ang makikita galing sa dagat. Kasing laki ito ng burol. The storm would be upon them soon. Ang bagyo ay dadating na rin maya-maya. Daryl, noong dumating ang bagyo, sumigaw si Stella kay Daryl mula sa kabilang bangka. Nag-aalala siya. Magtago kayo sa cabin. Dali. Kumapit kayo at wag lumabas. Dadating na ang bagyo. Lumaki si Stella sa Icefire Island simula bata kaya naman sanay na siya sa bagyo. Sige, sumagot naman si Daryl. Alagaan mo ang sarili mo. Noong sinabi niya ito, mas lumakas pa ang ulan. Isang malakas na hangin ang dahilan ng malakas na alon ng bangka. Ang malakas na hangin ay naging dahilan para hindi marinig ang boses ni Daryl. The SKY had gotten darker, and it was almost impossible for them to see anything with the rain. Ang langit ay mas dumilim pa at imposible na para sa kanila na makita ang kahit ano dahil sa lakas ng ulan. The boat spun and rolled frantically in that violent turbulence in the rough sea. Ang bangka ay inaalon ng malakas sa dagat. Was that the power of a sea storm? Daryl grasped the bolt of the cabin door tightly as he looked at the environmental hazard outside. He felt emotional. Dahil ba ito sa lakas ng bagyo? Humawak si Daryl sa cabin door ng mahigpit at tumingin siya sa labas.
Naging emosyonal siya. Daryl's home was in Donghai City. He had grown up by the seaside, but that was his first time witnessing such a terrifying storm. Ang bahay ni Daryl ay nasa Donghai City. Lumaki siya sa tabing dagat pero unang beses niya palang makakakita ng malalang bagyo. Yvette and the Empress were in the cabin. They were in a panic. Yvette could barely maintain her composure, and the Empress continued to scream in fear. Even though she was the Empress, the perfect image of a mother of the continent, she had lived in the palace for as long as she could remember. She had never experienced such a storm before that. Si Yvette at ang Empress ay nasa cabin, natataranta sila. Si Yvette ay hindi na kayang kontrolin ang kanyang postura, ang Empress naman ay sumisigaw sa takot. Kahit na siya ang Empress, ang perpektong imahe ng isang ina ng kontinente, nakatira siya sa palasyo hanggat sa maalala niya. Hindi siya nakaranas ng ganitong bagyo noon. Yvette, hold on to your mother tightly and don't panic. We'll be fine. Daryl gritted his teeth as he clutched the door frame tightly. He placed himself at the entrance of the cabin as if to block the rain and waves. Yvette, kumapit ka ng mahigpit sa nanay mo at huwag kang mataranta. Magiging okay din tayo. Si Daryl ay humawak ng mahigpit sa pinto. Nilagay niya ang sarili niya sa entrance ng cabin para harangan ang ulan at ang alon. As long as he stood guard at the cabin entrance, Yvette and the Empress would not fall into the water no matter how the boat rocked. Hanggat sa nakatayo lang siya sa cabin entrance, sila Yvette at ang Empress ay hindi mahuhulog sa tubig kahit anong mangyari. Yvette nodded at Daryl before she took the Empress into her arms. Tumango si Yvette kay Daryl bago pa niya hawakan ang Empress sa braso. She was also panicked, but she was not afraid if Daryl were with her. Natataranta na rin siya pero hindi siya natatakot dahil kasama niya naman si Daryl. After he made sure that the two women were okay, he sighed in relief. Then, he turned to look at Stell to see if she was okay. Pagkatapos niyang siguraduhin na maayos ang dalawang babae, huminga siya ng malalim. Tapos, lumingon siya para tingnan kung okay lang si Stella. Oh, no! Naku po! Daryl suddenly cried out loud in his mind. Bigla na lang umiyak ng malakas si Daryl sa isip niya. He could only see the choppy sea and the deluge of rain that hit the water like the end of the world had arrived, but there were no signs of Stella's boat. Nakikita niya ang dagat at malakas na ulan na tinamaan ang tubig sa dagat na parabang katapusan na ng mundo, pero hindi niya na makita ang bangka ni Stella. The storm must have drifted their boat in another direction. Baka naanod na ng bagyo ang bangka nila papunta sa ibang direksyon. However, he knew that Stella and her brothers would be able to cope with the situation, as they had grown up on Icefire Island. Gayunpaman, alam ni Stella at ng mga kapatid niya na kaya nilang makaligtas sa sitwasyon dahil lumaki sila sa Icefire Island. Daryl tried to convince himself to think positively. He took a deep breath to calm his nerves and pray for Stella and the others. Sinubukang kumbinsihin ni Daryl ang sarili niya na maging positive. Huminga siya ng malalim at pinagdasal si Stella at ang iba pa. Stella, please stay safe. Stella, mag-iingat kayo. When will this damn storm stop? Kailan kaya matatapos tong bagyo? After about 5 or 6 hours, the storm gradually stopped. Pagkatapos ng 6 na oras, tumigil din ang bagyo. Daryl had been stuck at the cabin entrance for about 5 to 6 hours. He was exhausted, and his legs were numb. Natigil si Daryl sa cabin entrance ng mga 6 na oras, pagod na pagod siya, at walang maramdaman ang kanyang mga binti. Yvette and the Empress' clothes were also soaked, and they looked very miserable. Ang mga damit ni Yvette at ng Empress ay basang-basa at mukha silang miserable. Thud. Thud. As the dark clouds disappeared and the bright sunset glowed in the distance, Daryl relaxed his body and dropped onto the floor. Habang nawawala na ang maitim na ulap, isang tirik na araw naman ang makikita. Nirelak ni Daryl ang kanyang katawan at bumagsak siya sa sahig. Finally, the storm was over. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Crack! Crack! As soon as he sat down, he heard the whole crack. They had rented the boat from the fishing village, and it had pretty raw craftsmanship. It had started to fall apart after the raw waves battered it during the storm.
Noong uupo na siya, nakarinig siya ng tunog na parang nabali. Humiram sila ng bangka galing sa fishing village at masyado na itong luma. Nagsimula itong masira matapos ang malakas na alon noong bagyo. Daryl's weight had utterly torn the boat apart. Ang bigat ni Daryl ay naging dahilan para masira ang bangka. Hua! Hua! The hull immediately broke apart. Daryl and Yvette were too late to react, all of them fell into the water. Nasira ang bangka. Si Daryl at Yvette ay na-late na ng reaksyon, lahat sila ay nahulog sa tubig. Daryl had grown up by the seaside, so he knew how to swim. Si Daryl ay lumaki sa tabing dagat kaya naman alam niya kung paano lumangoy. Yvette and the Empress, on the other hand, panicked. Si Yvette at Empress naman ay bigla na lang nataranta. The Empress, who could not swim, shouted in trepidation, "Yvette! Hurry! Save me!" Ang Empress na hindi marunong lumangoy ay sumigaw, "Yvette! Dalian mo! Iligtas mo ko!" Yvette swam toward her mother and hugged her waist to help her stay afloat. Lumangoy si Yvette papunta sa kanyang nanay, at niyakap ito sa bewang para hindi ito malunod. Nakarelax ang Empress matapos siyang huminga ng malalim. Pagkatapos, nairita siya nang makita niyang ang bangka ay nabasag sa mga piraso ng tabla. Matalim niyang tinitigan si Daryl at sinabing, "Ito ang lahat ng iyong kasalanan. Magiging miserable kaya tayo ngayon kung hindi mo kailangang pumunta sa Icefire Island. Alam mo ba kung ano ang nagawa mo?" Nahiwalay sila mula kay Stella at sa 4 na kapatid na Scope, at ang kanilang bangka ay nasira. Paano sila makakarating sa Icefire Island? Natakot ang emperador na baka mamatay sila sa malawak na dagat. Ang babaeng iyon ay hindi pa rin namalayan na hindi na siya maaaring maging malayo iyon. FCK. Nararamdaman ni Daryl na walang magawa sa akusasyong iyon. Marahan niyang sinabi, "Bueno, hindi ko mapigilan ang ulan, hindi ba?" Paano niya siya masisisi sa mga bagay na hindi niya mapigilan? Mother Empress. Napatulala din si Yvette sa ugali ng kanyang ina. Sinabi niya, "Paano mo masisisi yan kay Daryl? Bukod dito, ako ang nagpanukala na pumunta kami sa Icefire Island." Kinindatan niya si Daryl, isang tanda para hindi siya magpatuloy sa pagtatalo. Ngayong nasayo na siya, nagmamalasakit ka lang sa kanya. Wala nang ibang sinabi ang Empress, ngunit ang kanyang tingin ay nakakandado kay Daryl. "Daryl! Mother Empress!" Biglang, natuklasan ni Yvette ang isang bagay sa abot tanaw, masayang bulalas niya, "Tumingin kayo doon. Isang maliit na isla." Sinundan ni Daryl at ng Empress ang kanyang titig na nagmamadali, sapat na, nakakita sila ng isang isla na ilang kilometro ang layo. Ayos! Napakaswerte nila! Daryl nakadama sobrang saya pagkatapos ng isang sandali ng pagkabigla, lumingon siya kay Yvette, at sumigaw, "Mabilis! Lumangoy tayo sa maliit na isla na yon." Nanguna si Daryl at nagsimulang lumangoy patungo sa islang iyon. Masayang tumugon si Yvette, hinila niya ang Empress, kasama niya habang sila ay sumunod sa likod ni Daryl. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang makaramdam ng kaunting pagod si Yvette, at ang mukha niya ay maputla. Ang kanyang mga paa at kamya ay masakit at malata. Pakiramdam niya ay ang huling patak ng enerhiya ay naubos mula sa kanyang katawan. Sinuportahan niya ang Empress sa cabin sa panahon ng bagyo, kaya pagod na siya. Pagkatapos, kailangan pa niyang lumangoy habang kinakaladkad niya ang Empress. Nagdulot ito ng pagkuha ng kanyang lakas. Yvette. Napagtanto ng Empress na ang bilis ni Yvette ay bumagal, kaya tinanong niya, "Ano ang problema? Okay ka lang?" Nag-aalala siya sa kanyang anak na babae. Matapos ang pagkamatay ng New World Emperor, si Yvette ang kanyang pinakamalapit na pamilya, kaya't ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya. "Ayos lang ako, Mother Empress." Pinilit ni Yvette ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha, nagkunwari siyang maayos ang lahat. Gayunpaman, ang bilis niya ay unti-unting bumagal, at ang malamig na pawis ay bumabalot sa kanyang magandang mukha. Para din siyang parang mamamatay sa lalong madaling panahon, nakakaawa siyang tumingin. Yvette. Mabilis na lumangoy si Daryl papunta sa kanya, nang mapagtanto niyang may hindi tama. Sinabi niya, "Hayaan akong kunin ang Empress. Huwag mong pagurin ang iyong sarili." Si Daryl ay nasa pagkabalisa habang sumasakit ang kanyang puso para kay Yvette.
Nagpakita ang babae ng mga palatandaan ng pagkahapo, maliwanag na hindi na siya maaaring lumangoy kasama ang Empress sa paghila. Tumango si Yvette at bibitawan na sana ang Empress, upang maisama siya ni Daryl habang siya ay lumangoy patungo sa isla. Gayunpaman, sa lalong madaling paglapit ni Daryl sa Empress, siya ay sumigaw at tumanggi na hawakan. Ang kapal ng mukha mo. Bawal kang lumapit sa akin. Siya ay isang marangal na Empress. Paano niya hahayaang lumangoy ng kasama si Daryl? Kahit manugang niya ito, hindi pa rin narapat. Biglang nag-freeze ang nakaunat na kamay ni Daryl, wala siyang nasabi. Hindi siya makapaniwala. Halos malunod ang Empress, ngunit mayroon pa siyang maraming mga patakaran. Maingat na reklamo ni Daryl, labis siyang naakit ng katawan niya. Ang Empress ay mukhang sexy at kakit-akit. Matapos ang isang pagbabad sa dagat, ang basang damit sa kanyang katawan ay nagsiwalat ng kanyang nakakaakit na mga kurba. Hindi maalis ni Daryl ang mga mata sa kanya. Kamahalan. Matapos siyang titigan ng ilang segundo, ngumiti si Daryl. Sinabi niya, kailangan mong tumigil sa mga patakarang ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang iligtas ang iyong buhay. Hindi mo ba nakikita na pagod si Yvette? May ilang kilometro pa rin tayo mula sa maliit na isla. Kung ikaw patuloy na pahintulutan mong akayin ka nito, tiyak na hindi siya magtatagal hanggang sa makarating tayo doon. Patuloy na lumingon si Daryl upang suriin si Yvette. Ang mukha niya ay naging mas maputla, kaya't nag-aalala siyang mahimatay siya kaagad. Mother Empress. Kinagat ni Yvette ang kanyang mga labi at sinabi ng mahina, kung hindi mo nais Daryl na dalhin ka, maaari pa rin akong maaaring humawak sa. Malambot ang boses niya, pagod na siya. Naantig si Yvette nang mag-alok si Daryl na dalhin ang Empress. Gayunman, wala silang magagawa kung hindi sumang-ayon ang Empress. Ito. Ang Empress ay mayroong problema, nakita niyang pagod na si Yvette. Para bang hindi na niya kayang magantay ng ganoon katagal. Gayunman, hindi niya matatanggap ang malapit na distansya ni Daryl sa kanya kung dadalhin niya ito sa kanyang piling habang lumalangoy papunta sa isla. May paraan ba na makalabas sa problemang iyon? Aroganteng tiningnan ng Empress si Daryl. I-release ang aking mga acupoints, maaari akong lumangoy ng mag-isa. Nang sagipin siya ng 4 na magkapatid na scope mula sa palasyo, tinatakan nila ang kanyang mga acupoint. Sila ay mula sa Icefire Island, at mayroon silang isang natatanging paraan upang ibuklod ang mga acupoints ng isa. Sinubukan ng Empress ang iba't ibang paraan para mabuksan ito, ngunit walang nangyayari. Akala niya malalaman ni Daryl kung paano gawin ito dahil mayroon silang magandang relasyon ni Stella noon. Isa siyang martial emperor, makatataka siya kahit hindi niya talaga alam kung paano lumangoy. Gayunman, kakailanganin niyang iwaksi muna ang kanyang mga acupointes. Ayon seal ang iyong acupoint. Hindi ko alam kung paano gawin ito. Sumagot si Daryl nang walang anumang pag-atubili. Maaaring mukhang nanlumo si Daryl nang sagutin niya ito, pero natuwa siya. Alam niya kung paano ibuklod ang kanyang mga acupoints, iyon ang reverse acupoint method. Nang mahuli siya ni Eric, nahirapan din siya nang tangkain niyang iwaksi ang kanyang mga acupoint. Makakatakas lang siya nang sabihin sa kanya ni Stella ang tungkol sa paglilitis. Kung ibang tao ito, marahil ay makakatulong sa kanila si Daryl na i-release ang kanilang mga acupoint. Gayunman, nainis siya sa Empress nang panatilihin pa rin niya ang mayabang na paninindigan, kahit mahirap ang sitwasyon nila. Sinarili ni Daryl ang kanyang isipan dahil sa paggalang kay Yvette, ngunit hindi na siya makapaghintay na turuan ito ng leksyon. Hindi niya alam kung paano gawin yon. Nabalisa ang damdamin, nabahala ang kanyang mga mata nang pag-aralan niya ng malapit si Daryl. Paano ninyo hindi malalaman kung paano gawin yon? Hindi ba't si Stella ang babae mo? Nasaktan ang Empress nang sabihin niya ang huling pangungusap. Wala siyang ideya kung bakit mahuhulog ang kanyang anak para sa lalaking yon. Napakarami niyang kababaihan sa kanyang paligid, subalit pinili niyang makapiling siya. Ang iyong kadakilaan. Mapait ang mukha ni Daryl nang ipaliwanag niya, sinabi ko na sa inyo nakakakilala ko lang kay Stella. Nagpakasal kami dahil sinubukan ako lokohin ng 4 niyang nakatatandang kapatid na lalaki. Hindi ko sila gaanong kilala, kaya paano ko malalaman ang daan para maibsan ang inyong mga acupoints? Oh! Kinagat ng Empress ang kanyang mga labi, habang tinitingnan ng masama si Daryl.
Pagkatapos, sabi niya, mukhang wala akong pagpipilian, kundi hayaan kayong dalhin ako. Ano? Sinabi ba niya na wala siyang pagpipilian? Walang magawa si Daryl. Bumaling siya kay Yvette at sinabing, dapat muna kayong umalis. Susundan ko kayo. Tumango si Yvette nang itulak niya ang Empress papunta kay Daryl. Pagkatapos ay patuloy siyang lumangoy papunta sa isla. Sa huli, napanatag si Yvette, hindi na siya mukhang maputla. Si Daryl ay walang iba pang sinabi. Sinabi niya sa Empress na iunat ang kanyang mga braso sa kanyang lig at lumangoy malapit sa kanya. Ha! Si Daryl ay humigop ng isang malaking hangin. Ang Empress ay may perpektong figura. Nanigas ang kanyang katawan. Nadama ni Daryl na parang tumalon ang kanyang puso mula sa kanyang tagiliran dahil sa kanyang pagkabalisa at kahihiyan. Isang araw pa lang ang nakararaan na nilabanan niya si Daryl, ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Kinamuhian niya ito dahil sa pagkamatay ng Emperor. Ang Empress ay hindi lamang binigyan ng kanyang pagpapala, ngunit pinayagan din niya si Daryl na suportahan siya habang sila ay lumangoy patungo sa isla. Nagkadikit ang dalawa sa kanilang paglangoy. Nakakahiya naman. Ang Empress ay kalmado sa wakas. Pagkatapos, nagpatuloy siyang kumilos ng malamig at malayo kay Daryl. Mabilis din siya sa mga utos niya. Daryl! Huwag mo kayang galawin ang iyong mga kamay. Kamahalan, kailangan kong igalaw ang aking mga kamay upang lumangoy at magtampisaw. Paano ko hindi gagalaw ang mga ito? Titigil ka ba sa paggalaw? Ikaw. Pagdating natin sa isla, makakalimutan mo ang tungkol dito, naririnig mo ba ako? Bakit ko makakalimutan ang tungkol dito? Wala akong ginagawa sa iyo. Kung sasabihin ko sa iyo na kalimutan mo ito, iyon ang kailangan mong gawin. Okay. Sa kanilang pagtatalo, dinala ni Daryl ang Empress, habang sila ay lumangoy sa likuran ni Yvette, nakalapit na sila sa isla. Gayunpaman, parang natagalan ito. Di nagtagal, sa wakas dumating silang tatlo sa pampang ng maliit na isla. Mabilis na inilapag ni Daryl ang Empress sa beach. Pagkatapak niya sa mabuhanging lupa, nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang akupoint ay naselyohan, at siya ay naglakbay sa pamamagitan ng isang mahabang paglalakbay na walan siya ng lakas. Si Daryl at Yvette ay nakaupo din sa beach habang sinubukan nilang mabawi ang kanilang lakas. Matapos ang isang maikling pahinga, huminga ng malalim si Daryl bago siya tumayo at sinimulang galugarin ang isla. Naisip niya na ito ay isang maliit na isla, ito ay mukhang maliit mula sa malayo. Gayunpaman, ito ay talagang isang malaking isla. Pakiramdam ni Daryl ay may sukat ito ng 2 Donghai cities. Ang isla ay malago at berde, na may isang bundok na parang 1,000 metro ang taas. Gayunpaman, ang kapaligiran ay tila komplikado. Napakalaki ng islang ito. Nakuha muli ni Yvette ang kanyang lakas. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, siya ay nagsalita, may mga bundok dito. Hindi ako sigurado kung may naninirahan doon, mukhang hindi ito ang Icefire Island. Mukha namang gumaan ang pakiramdam ni Yvette habang nagsasalita. Kung makaligtas siya sa isang sakuna, alam niya na ito ay magiging isang pagpapala sa pagkukubli. Si Yvette, ang kanyang ina at si Daryl ay sa wakas ay wala sa panganib. Higit sa lahat, hanggat makakasama niya si Daryl, handa siyang harapin ang anumang paghihirap. Ngumiti ng kaunti si Daryl. Aalis ako at maghahanap ang higit pa tungkol sa lugar na ito. Dapat hintayin mo ako at ng Empress dito. Pagkatapos, nauna na siyang lumakad sa jungle. O sige, mauna ka. Habang nakatayo siya sa tabi ng Empress, sumigaw siya, mag-ingat ka. Bumalik ka agad kung may nakitang panganib. Nag-aalala siya para sa kanya. Si Daryl ay nasugatan ng malubha, kaya maaaring hindi niya makayanan ang anumang uri ng panganib. Ang Empress ay pinananatili ang isang tuwid na mukha. Hindi siya nag-alala tungkol kay Daryl. Sa kabaliktaran, naisip niya na mas makakabuti kung may mangyari kay Daryl. Marahil ay susuko sa kanya ang kanyang anak na babae noon. Ang Empress ay nagkaroon ng puot laban kay Daryl pagkamatay ng Emperor. Samantala, sa panig ni Daryl. Matapos siya makipagsapalaran sa gubat, napansin ni Daryl ang pagiging sinauna ng lugar. Ang maliit na isla ay walang tirahan, ito ay isang desyerto na isla. Pagkatapos, nakakita si Daryl ng isang kuweba nang marating niya ang bundok.
Ito ay hindi isang malaking kuweba, ngunit ito ay tuyo. Ito ay isang mahusay na lugar para sa kanila upang magpahinga. Natuwa si Daryl. Ang kuweba na ito ay hindi masama, dadalhin ko si Yvette at ang Empress dito mamaya. Nawala ang kanilang bangka, kaya't kailangan makahanap lamang siya ng lugar para makapagpahinga sila habang iniisip ang susunod na hakbang na gagawin. Pumunta si Daryl sa yungib upang tumingin sa paligid habang binubulong niya sa sarili ang tungkol sa susunod na plano. Labis siyang nasiyahan dito. Roar! Bigla, narinig niya ang ugong ng isang enchanted na hayop mula sa kalaliman ng gubat. Mababa ito, ngunit mayroon itong nakasisindak na kuha ng lakas. Lech! May isang enchanted na hayop dito. Nabigla si Daryl nang marinig ang malakas na ugong ng hayop. Nagulat siya, ngunit hindi man lang siya kinakabahan. Kahit na walang alam si Daryl tungkol sa enchanted na hayop, ramdam niya ang lakas nito. Alam niya na ang hayop ay magiging isang martial sage, marahil sa Antas 5. Hindi siya nag-alala tungkol sa espiritu ng Antas 5 martial sage. Si Daryl ay may mga pinsala pa rin sa buong katawan, kaya't nakagawa siya ng kaunting ehersisyo upang pagalingin sila. Habang iniisip niya iyon, lumabas si Daryl mula sa yungib at bumalik sa parehong daanan. Sinalubong siya ni Yvette pagkakarating niya sa beach. May nakita ka ba, Daryl? Masayang nagtanong si Yvette, hindi man lang niya hinintay na makalapit pa sa kanya. Nanlamig ang Empress. Nahihiya din siya, siya ay isang marangal na Empress, gayunpaman siya ay kailangan tumira sa isang desyerto na isla. Yvette. Ngumiti si Daryl at hinawakan ang kamay ni Yvette. May isang yungib malapit sa bundok. Napakagandang lugar para makapagpahinga tayo, ngunit may kuweba para magpahinga tayo. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, hindi na siya inantay ng Empress ng walang pasensya. Bakit hindi mo kami dalhin doon ngayon? Iyon ang dati niyang demanding na tono, at matatag din ang kanyang tunog. Sige, ihatid kita doon. Mapait na ngumiti si Daryl habang pinangungunahan niya ang daan. Nais ni Daryl na sabihin sa kanila na mayroong mga enchanted na hayop sa islang iyon. Nais niyang maging mas maingat si Yvette, ngunit nagpa siya ang Empress na guluhin siya. Wala ring pakialam si Daryl sa alinmang paraan. Gayunpaman, ito ay hindi tila tulad ng enchanted na hayop, ay may labis na lakas. Ito ay isang martial saint. Ito rin ay isang malaking isla, kaya marahil ay hindi sila makakakita ng anumang enchanted na hayop anumang oras sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa yungib. Wow, ang ganda ng itsura ng kuweba na ito. Naramdaman ni Yvette na paggaan ng loob, nagalak siya nang mapagtanto na makakapahinga sila sa isang tuyong at komportableng kuweba. Kahit na siya ay isang prinsesa, hindi alintana ni Yvette ang yungib o anumang iba pang paghihirap. Hanggat maaari niyang makasama si Daryl, anumang lugar ay parang paraiso sa kanya. Ngumiti si Daryl nang makita ang saya sa mukha ni Yvette. Naglakad si Empress sa kuweba nang walang pag-aalangan at umupo para magpahinga. Pagkatapos ay lumingon siya kay Daryl at sinabi, "Gutom ako ngayon. Kumuha ka ng pagkain. Siguraduhing malinis ang mga ito." Gutom siya at pagod pagkatapos ng kanilang mahabang paglalakbay. FCK. Walang inik si Daryl nang makita ang mayabang na hitsura ng Empress. Para bang nakalimutan niya ang kanyang kahihiyan nang mahulog sila sa tubig. Pagkatapos, tumingin siya kay Yvette na nasa tabi niya. Sinabi niya, "Oo naman, pupunta ako sa beach upang makakuha ng ilang mga isda. Sasamahan kita." Naglakad si Yvette papunta kay Daryl, hinawakan ang mga kamay at ngumiti. "Sabay tayong manghuli ng isda." Si Yvette ay matalino at alerto. Alam niyang nababagabag si Daryl, kaya nais niyang makasama siya. Tumango si Daryl, at pagkatapos ay sabay na silang dalawa umalis. Yvette. Nakasimangot si Empress nang tinawag niya sa kanyang anak na babae. Hindi man nagkaroon ng pagkakataong umalis si Yvette, kasama si Daryl. "Mag-iisa ako kung sasama ka sa kanya. Sino ang nandito para alagaan ako? Dapat kasama mo ako dito." Tinitigan ng Empress si Daryl nang mapanghamak nang sinabi niya iyon. "Dahil lamang ikaw ay isang prince consort ngayon, sa palagay mo ay mayroon kang pagpapalako. Ikaw ay isang bastard na hindi karapat-dapat sa aking anak na babae." Mother Empress. Inis na tinapakan ni Yvette ang kanyang mga paa, habang siya ay nagprotesta ng balisa.
Walang sinuman ang nasa isla na ito, kaya't walang panganib. Walang sinabi ang Empress, ngunit mukhang hindi siya makikompromiso. Oh! Mapait na ngumiti si Daryl. Yvette, bakit hindi ka manatili sa Empress? Maaari kong makuha ang isda ng mag-isa. Kinindata ni Daryl si Yvette upang sabihing huwag mag-alala. Pagkatapos, lumabas siya ng yungib. Pagdating niya sa beach, ginamit ni Daryl ang Heavenly Halberd upang mahuli ang ilang mga isda. Ginamit niya ang sandata upang saksakin sila. Nang siya ay bumalik sa yungib, nakita niya na maalalang ginawa ni Yvette ang apoy. Nang maabot niya ang mga ito, nag-alok pa siya ng tulong sa pagluluto ng isda. Si Yvette ay isang prinsesa, at wala pa siyang naluluto, kahit ano bago iyon, ngunit mahusay siya. Tinulungan niya si Daryl sa pagluluto. Palaging dinadala ni Daryl ang maraming mga panimpla kapag siya ay naglalakbay. Gayunpaman, sinimulan lamang niyang gawin yon pagkatapos niyang naging katulong si Jewel. Nagkwentuhan sina Daryl at Yvette, at nagtatawanan, habang nagluluto, sila ay tulad ng isang matandang mag-asawa. Ang kapaligiran ay napaka-relax at kaaya-aya, ngunit ang Empress ay hindi masaya pagkatapos niyang makita silang magkasama. Labis siyang hindi nasiyahan kay Daryl. Hindi niya ito natiis nang makita niya ang kanyang anak na sobrang kilig sa lalaking iyon. Habang tumitingin siya sa mga ito, mas nababagabag ang naramdaman niya. Kamahalan. Sa wakas, pagkatapos nilang maluto ang isda, tinusok ito ni Daryl ng isang sanga at iniabot sa Empress. Ngumiti siya at sinabi, sabihin sa akin kung ano ang palagay mo sa pagluluto ko. Habang inihanda ni Yvette ang isda, si Daryl ang nagluto sa kanila. Hindi agad kinuha ng emperador ang alok. Naiinis na tinitigan niya ang inihaw na skewer ng isda. Napakadumi na pagtukin ang mga ito ng mga sanga. Gusto mo ba akong magkasakit? FCK. Nadama ni Daryl na nawalan ng loob ang kanyang sarili. Napatulala din si Yvette. Kumuha siya ng isang hairpin sa kanyang ulo at isterilisado ito sa apoy. Pagkatapos, nilagyan niya ito ng isang isda at iniabot sa kanyang ina. Ngumiti siya at sinabi, dito, Ina Empress, dapat ayos lang ito. Hindi ako makapaniwala na nananatili siya sa mga patakaran sa oras na ito. Wala nang sinabi ang Empress. Kinuha niya ang inihaw na isda at nagsimulang kumain sa maliit na kagat. Tila ang Empress ay ina ni Yvette, sa totoo lang. Kahit na nasa isang campfire sila, sinusunod pa rin niya ang kanyang pag-ugali habang kinakain ang isda. Nagawa niyang mapanatili ang kanyang disente at kaaya-ayang postura. Mahinahong bumuntong hininga si Daryl nang makita iyon. Pagkatapos, ngumiti siya at nagsimulang mag-enjoy sa pagkain kasama si Yvette. Kumagat si Yvette. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nagmula sa hugis ng isang gasuklay na buwan habang siya ay sumisikat at pumalakpak. Ang bango-bango. Napakasarap. Tumawa si Daryl. Napakaganda ng kanyang kalooban nang marinig ang papuri ni Yvette para sa kanya. Si Jewel ang nagturo sa kanya na magluto. Nang maisip niya ang dalaga, naalala niya sina Zoran, Dax at iba pa. Nakaramdam siya ng sobrang hindi pagkakomportable. Nagawa kong makatakas, ngunit hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyari sa kanila. Mother Empress. Ngumiti si Yvette kay Empress. Mother Empress, kumusta ang pagluluto ni Daryl? Umaasa siyang tumingin sa kanyang ina at inaasahan na makakuha ng papuri. Ginawa ng kanyang lalaki ang inihaw na isda, kaya't inaasahan niyang aprubahan ng kanyang ina ang pagluluto nito. Okay lang. Hindi ko kakainin ito kung mayroon tayong kusina ng imperyo, mahinang tugon ng Empress na may tuwid na mukha. Ang nasabing simpleng pagluluto na may mga sangkap mula sa bundok at karagatan, hindi ito maganda para sa pagtatanghal, ngunit marapat lamang na mapunan ang tiyan. Alam niyang nais ni Yvette na mangisda ng mga papuri para kay Daryl. Gayunpaman, kung gaano kahirap ang pagsubok ni Yvette, mas lumalaban ang Empress kay Daryl, lalo na kapag naiisip niya ang pagkamatay ng Emperor. Nahiya si Yvette nang marinig iyon. Gayunpaman, kinindatan din niya si Daryl upang sabihin sa kanya na hindi niya dapat isapuso ang mga salita ng kanyang ina. Hindi ito inisip ni Daryl. Pasimple siyang ngumiti at ipinagpatuloy ang pagkain kasama si Yvette. Pagkatapos nito, marahang sinabi ni Yvette, buong araw tayong naglalakbay, Daryl. Magpahinga muna tayo. Sige.
Pagkatapos, lumabas si Daryl upang maghanap ng hay, at inilapag sila ni Yvette sa 3 maliliit na kama. Gumugol ng oras si Daryl upang mapanumbalik ang kanyang panloob na enerhiya. Pagkatapos nito, hihiga na sana si Daryl sa hay upang matulog. Hoy, sinong nagsabi sa'yo na dito ka matutulog? Ang malamig na boses ni Empress ay umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Bakit ka natutulog dito? Saan ako matutulog? Hindi mo talaga alam ang mga patakaran. Ang Empress ay sumulyap kay Daryl ng hindi masaya. Mother Empress. Kinabalisan ng yakap-yapak ni Yvette ang kanyang mga paa. Isa lang ang kuweba dito. Kung hindi siya matutulog dito, saan pa siya pupunta? Bukod pa, nasugatan pa rin siya. Mangyaring hayaang matulog siya dito, Mother Empress. Huwag kang mag-alala, hindi kanya guguluhin. Hindi. The Empress shook her head. She insisted firmly. How can a man sleep in the same place as the Empress? Also, even if you do love each other, you are not married yet. So, don't cross that line. The 2 of us can sleep here, Yvette, and he can look for another place to sleep. If you don't agree, then don't call me Mother Empress in the future. Umiling ang Empress, mariin niyang giit. Paano makakatulog ang isang lalaki sa parehong lugar tulad ng Empress? Gayon din, kahit na mahal niyo ang isa't isa, hindi pa kayo kasal. Kaya, huwag tawirin ang linya na yon. Tayong dalawa ay maaaring matulog, Yvette, at maaari siyang maghanap ng ibang matutulugan. Kung hindi ka sumasang-ayon, huwag mo akong tawaging Mother Empress sa hinaharap. Nagulat si Daryl nang marinig yon, galit na galit siya. Ano naman kung ikaw ay marangal na Empress? Tumatakas ka para sa iyong buhay, at hindi ko ba inasikaso ang iyong pagkain at tirahan? Ngayon na nagkaroon tayo ng pagkain, at inumin at pati na rin isang lugar upang manatili, nais mong umalis ako. Anong klaseng lohika ito? Talaga bang naiisip mo na ikaw ay nasa kahanga-hanga pa na palasyo? Habang iniisip ito ni Daryl, mas nababagabag ang naramdaman niya. Pagod na siya sa pag-uugali ng Empress, ngunit kailangan niyang magpalakas ng kanyang galit para sa kapakanan ni Yvette. Mother Empress. Halos umiyak si Yvette. Ngunit nang napagtanto niya na hindi siya makakanegosasyon sa kanyang ina, lumingon siya kay Daryl nang walang magawa. Pagkatapos, mapait niyang sinabi, maari ka bang maghanap ng ibang matutulugan, Daryl? Halos masira ang puso ni Yvette nang sabihin niya iyon. Nais na niyang matulog kasama si Daryl. Gayunpaman, mukhang hindi nila magagawa ang gawaing iyon, ipinagbawal iyon ng Empress. Ayos lang. Tumango si Daryl at ngumiti kay Yvette. Mayroon akong makapal na balat, hindi ko alintana ang pagtulog sa labas. Maaari kang magpahinga dito, kasama ang Empress. Boss. Habang nagsasalita, nadama ni Daryl ang isang alon ng espiritual na lakas mula sa gubat. Ang kapangyarihang espiritual ay dumating sa banayad na alon. Kahit na ang panloob na enerhiya ni Daryl ay hindi pa nakakakuha ng buo, siya ay isang antas ng 5 emperador ng militar. Halos nasa antas ng Heaven Ascension siya, kaya't maramdaman niya kaagad ang lakas. Sa kabilang banda, hindi naman ito napansin ni Yvette at ng emperador. Anong uri ng hayop ito? Aktibo ito sa gabi, naisip ni Daryl sa sarili. Pagkatapos, ngumiti siya sa Empress at sinabi, kamahalan, kung iyon ang kaso, aalis ako. Inaasahan kong hindi mo pagsisisihan ang pasyang ito. Mayroon ng isang bonfire sa pasukan ng Yungib, marahil yon ang nakapaglapit sa enchanted na hayop. Namula ang magandang mukha ng Empress nang maramdaman niya ang matalim na titig ni Daryl sa kanya. Sumigaw siya, paunti-unti ka nang walang galang at hindi mapigilan. Bakit ako magsisisi sa pagpadala sa iyo sa labas? Hindi niya nakuha ang kahulugan sa likod ng mga sinabi ni Daryl. Sinadya niyang sabihin sa kanya na maaaring mayroong isang enchanted na hayop doon at maaari itong pumasok sa Yungib. Inakala ng emperador na sadyang sinabi iyon ni Daryl upang magalit sa kanya. O sige! O sige! Natawa naman ito ni Yvette. Pakiramdam niya ay tumawid siya, kaya lumakad siya kay Daryl at itinulak palabas sa Yungib. Daryl, hindi ka ba pwede mas maging seryoso? Paano mo mabibiro ang aking ina? Ibinaba niya ang kanyang boses, upang hindi siya marinig ng Empress. Tulad ng Empress, naisip din ni Yvette na si Daryl ay nagbibiro. Naisip ni Daryl na si Yvette ay mukhang hindi may larawan na kaakit-akit kapag siya ay galit.
Gusto niyang hilahin siya at yakapin, ngunit pinigilan niya ito. Sige, wala na akong sasabihin. Matulog na ako. Nakangiting sagot ni Daryl. Si Daryl ay nagtungo sa meadow, ilang kilometro ang layo mula sa yungib, at siya ay nakaupo na nakatuwad upang magnilay. Phew! Nakahinga ng maluwag si Yvette nang makita ito at bumalik siya sa yungib upang magpahinga. Mayroong isang bagay na hindi mailalarawan tungkol sa pagpapanatili sa desyerto ng isla sa gabi. Ang langit ay puno ng mga bituin, at nakakapresko ang marinig ang mga kalmadong tunog ng alon. Gayunpaman, wala sa mood si Daryl upang tamasahin ang katahimikan. Habang siya ay naglilinang ng tahimik, sinubukan niyang maramdaman ang paggalaw ng enchanted na hayop na iyon. Hindi nakita ni Daryl ang enchanted na hayop, ngunit palagi itong malapit sa yungib. Dahan-dahang lumipas ang oras. Bigla, may mahinang kaluskos na tunog. Sa wakas, nang malapit nang sumuko si Daryl sa paggalaw ng enchanted na hayop, narinig niya ang isang muffled na ingay mula sa direksyon ng yungib. Sa wakas, lumitaw na. Mabilis na binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata upang suriin ito, at laking gulat niya nang makita ang isang malaking itim na anino habang kumaripas ng takbo patungo sa yungib. Ang hayop ay may makinis na balat ng walang buhok. Kulay asul ang balat nito, at kumikislap ito ng malakoral na ningning. Ito ay kahawig ng hitsura ng isang selyo, ngunit ito ay mas malaki kaysa sa isang selyo. Ito ay humigit kumulang na 3 metro ang taas at higit sa 5 metro ang haba. Malinaw na ito ay isang Sea Enchanted Beast. Ang Sea Enchanted Beast, tulad ng iminungkahi ng pangalan, ay ang enchanted na hayop mula sa dagat. Mukhang ang desyerto na isla ang tirahan ng nilalang. Dapat narinig din ni Daryl ang dagundong nito mula kanina. Roar! Agad na umungal ang hayop nang makita si Yvette at ang emperador sa loob ng kuweba. Mukhang naakit ang pansin ng bonfire. Ang ugong ay parang mababang hinaing, ngunit nakasisindak. Ginising nito kaagad si Yvette at ang emperador. Ano ito? Nagulat si Empress nang makita niya ang hayop at nagpanik siya. Napansin niya na ang behemoth sa harap niya ay isang level 5 martial saint. Karaniwan, hindi siya maabala ng ganoong antas. Nagpanik siya dahil ang kanyang mga acupoint ay natatakan pa rin, at hindi siya nakipagkumpetensya sa Sea Enchanted Beast nang wala ang kanyang panloob na enerhiya. Ito ay tila isang Sea Enchanted Beast. Nanginginig si Yvette at kumalas ng marahang sigaw nang makita ang hayop. Siya ay magaling mag-aral mula pa noong bata siya at medyo may kaalaman. Sa makatuwid, makikilala niya ang hayop kaagad. Ang behemoth sa harap niya ay talagang isang Sea Enchanted Beast. Roar! Muling umungal ang hayop, ang mga mata nitong mapula ay nakatutok kay Yvette nang mag-charge ito pasulong. Mother Empress, tumingin ka ng mabuti. Humabol si Yvette at inilagay ang sarili sa harap ng Empress. Yvette, huwag! Sigaw ni Daryl habang papunta sa kanila. Paano makikipagkumpetensya si Yvette laban sa Sea Enchanted Beast? Yvette. Ang Empress ay natakot din. Ang maganda niyang mukha ay mukhang nag-aalala. Hindi niya akalain na makakasalamuha niya ang isang enchanted na hayop sa desyerto. Yvette. Kumaripas pasulong si Daryl at niyakap ng mahigpit si Yvette. Sa parehong oras, ang kanyang makalangit na halberd ay tinusok ang katawan ng Sea Enchanted Beast. Puff! Mayroong isang mapurol na tunog nang dumaan ang heavenly halberd sa balat ng hayop. Marahas na umikot ang katawan nito, ngunit hindi nawala ang talampakan nito. Kahit na si Daryl ay nasugatan, siya ay isang level 5 martial emperor. Kung ito ay anumang ibang enchanted na hayop, papatayin ito ni Daryl sa ilang segundo. Gayunpaman, ang Sea Enchanted Beast ay may napakalakas na depensa. Kahit nabutas ang katawan nito, hindi ito namatay. Inakbayan ni Daryl ang baywang ni Yvette at bumulong, ayos ka lang ba? Hindi ka nasasaktan, di ba? Okay lang ako, nakangiting sagot ni Yvette. Ang maganda niyang mukha ay mukhang masaya habang nagtatanim ng halik sa mukha ni Daryl. Pagkatapos, nabalisa niya itong hinimok. Daryl, ang enchanted na hayop ay patungo sa direksyon ni Mother Empress. Pumunta ka, at tulungan mo siya ng mabilis. Ang acupoint ng Empress ay natatakan, at wala siyang panloob na enerhiya. Paano niya maiiwasan ang Sea Enchanted Beast? Nanginginig ang Empress habang nakatayo sa pasukan ng yungib.
Naghintay siya habang papalapit ang Sea Enchanted Beast at sinuntok siya. Roar! Itinaas ni Daryl ang kanyang mga mata at nakita na ang Sea Enchanted Beast ay mas mababa sa 5 metro ang layo mula sa Empress. Oh, FCK! Gaano katapang ang hayop na yon? Kinuha ni Daryl ang kanyang Heavenly Halberd at sumugod. Puff! Ang matalim na Heavenly Halberd ay tinusok muli ang buntot ng Sea Enchanted Beast. Napaungol ang enchanted na hayop sa sakit at galit. Pinahid niya ang kanyang mahabang buntot at itinuro kay Daryl. Hush! Si Daryl ay walang gaanong oras para mag-isip, mabilis niya itong iniwas. Sinamantala yon ng Sea Enchanted Beast at tumalikod ito upang muling singilin patungo sa Empress. Blar! Pagdating nito sa pasukan ng yungib, binuksan ng Sea Enchanted Beast ang malaking bibig nito at nagluwa ng nagyelong asul na lason. Nang makipag-ugnay ang lason ang sa hangin, agad itong naging isang lason na ulap na tumakip sa pasukan. Chak, chak, chak! Ang mga bulaklak at halaman sa paligid ng pasukan ay agad na nalanta kaagad sa pagkakaugnay nila sa makamandag na ambon. Ito ay isang nakakatakot na pangyayari. Nagulat si Daryl nang makita ang nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Nagulat siya nang malaman na ang Sea Enchanted Beast ay may isang nakamamatay na atake. Masyadong malakas ang lason. Ha! Sa parehong oras, ang Empress ay nanginginig habang nagtatago sa yungib. Ang kanyang magandang mukha ay mas lalong namutla. Ang Empress ay sumigaw ng balisa sa susunod na segundo. Daryl, hindi mo ba ako pupuntahan upang iligtas? Nanginginig ang boses nito habang nagpapanik. Maaari pa bang makarating si Daryl dito kung ang lason ay ganap na nasasakop sa lugar? Mamamatay na ba ako? Daryl! Kinabahan si Yvette, kaya sinigawan niya si Daryl. Bilisan mo! Sagipin mo ang aking ina! Habang siya ay sumisigaw, binabantayan ni Yvette ang pasukan ng yungib, halos maiyak siya. HMM! Huminga ng malalim si Daryl at kumindat kay Yvette, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Pagkatapos, sumugod siya sa makamandag na ulap ng walang pag-aalangan. 10 taon na ang nakalilipas, pinatay ni Daryl ang isang Red Eye King Scorpion sa sinaunang libingan ni Xiaoyun. Kinuha niya ang kakanyahan ng Red Eye King Scorpion, at mula noon, ang kanyang pangangatawan ay hindi masisira sa anumang lason. Ang lason ng Sea Enchanted Beast ay tila nakakatakot, ngunit hindi ito isang banta kay Daryl. Roar! Sa sandaling napunta si Daryl sa makamandag na ulap, kumalabog ang Sea Enchanted Beast. Itinaas nito ang matalim na mga kuko at kinaway ang mga ito kay Daryl ng mabagsik. Damn it! How dare you! Gayunpaman, si Daryl ay hindi naguluhan. Siya ay galit at binati ang mga kuko kasama ang kanyang Heavenly Halberd. Boom! Bumangga ang Heavenly Halberd sa matatalas na mga kuko ng Enchanted Beast, at ang dual nitong vibration ay umalingaw-ngaw sa kuweba. Pagkatapos ng masakit na ungol, tumalikod ang Sea Enchanted Beast at tumakbo papunta sa Empress. Arf! Namutla ang Empress habang sumisigaw. Takot at nagtataka siya kung bakit lagi siyang tinatarget ng Enchanted Beast. Si Daryl ay nagtataka din. Ano ang nangyari? Paulit-ulit ko nang nasugatan ang Sea Enchanted Beast, pero bakit palagi pa rin ito pumuunta sa Empress, at ayaw ako kalabanin? Pagkatapos, napatingin si Daryl sa Phoenix Robe ng Empress, at kaagad siya may naisip. Ang Phoenix Robe ng Empress ay gawa sa silk na may gold na sinulid, at may mga naka-embroidered na mga jewels dito. Baka attracted ang Sea Enchanted Beast sa mga kumikinang na mga bagay, kaya naman lagi nito hinahabol ang Empress. Your Majesty! Sumigaw si Daryl kay Empress, dali, tanggalin mo ang Phoenix Robe mo. Attracted ang beast sa mga jewels sa robe mo. Kaya naman hinahabol ka nito. Ano? Sinabihan niya ako na hubarin ang Phoenix Robe ko. Namula ang Empress. Napakagatlabi siya sa hiya. Pagkatapos, sumigaw siya kay Daryl. Anong nonsense ito? Bakit hindi mo nalang patumbahin ang beast na ito kaysa sabihin mo ako na hubarin ang Phoenix Robe ko? Bakit sigurado ka na attracted ito sa jewels sa robe ko? Nakasuot ako ng manipis na underwear sa loob. Bakit ko hahayaan na makita ako ni Daryl ng nakaganito? Walang masabi si Daryl. Kung hindi dahil sa Phoenix Robe mo, nakit lagi pa rin itong nakatingin sa'yo.
Dagdag pa rito, sinubukan ko pigilan ang beast sa pagpunta sa'yo. Kung ayaw mo maniwala, wala na akong magagawa. Mukhang relaxed si Daryl nung sinabi niya ito. In fact nga, masaya siya tungkol dito. Tumawa siya. Ang Empress ay laging mapagmataas at suplada simula nung lumipad sila mula sa New World Continent. Siguro nga, kahit ang Diyos ay hindi kayang tiisin ang masama nitong ugali kaya pinadala nito ang Sea Enchanted Beast para habulin siya. Gayunpaman, ang Empress ay may alluring figure, paniguradong sobrang charming pa rin ito tingnan kahit wala ang robe. Poker face si Daryl habang iniisip ito pero puno ng expectations ang puso nito. Mother Empress, Daryl. Si Yvette, na nasa malapit, ay hindi makakita dahil sa nakakalason na mist. Kaya naman, hindi niya nakikita ang nangyayari. Nag-aalala niyang sinigaw, kamusta na kayong dalawa? Ayos lang kami. Huwag kang mag-alala. Kaagad na sagot ni Daryl. Mahigpit na hinawakan ni Daryl ang Heavenly Halberd at tumakbo papunta sa Sea Enchanted Beast at sinaksak ito. Umungol ang beast at nagwala, pero hindi nito inatake si Daryl. Sa halip, tumakbo ito papunta sa Empress. Tama ang hula ni Daryl. Ang Sea Enchanted Beast ay nakatira sa kailaliman ng dagat at mahilig ito sa mga pearls at iba pang makikinang na mga bagay. Ang jewelry sa Phoenix robe ng Empress ay nakuha ang atensyon nito. Your Majesty. Sumigaw si Dari, dalian mo at tanggalin ang Phoenix robe. Nababaliw na ang Sea Enchanted Beast. Kapag nag-alinlangan ka pa, hindi ko na mapipigilan ito. May glimpse ng panloloko sa mga mata ni Daryl nung sinabi niya ito. May matibay na defense system ang Sea Enchanted Beast, pero ilang beses na itong nasaksak ni Daryl ng Heavenly Halberd. Duguan ito at hindi na makatayo ng maayos. Mukha ding babagsak na ito. Nagsinungaling lang si Daryl para takutin ang Empress. Ako. Sobrang nagpapanik ang Empress. Nung nakita niya na papalapit ang Sea Enchanted Beast, napakagatlabi siya at tinanggal ang Phoenix robe niya. Wow! Kaagad namang na-attract si Daryl sa Empress, napanganga ito habang nakatulala sa kanya. Si Empress ay may curvy na figure, mukha siyang perfect. Pagkatanggal ni Empress ng robe, hindi na sa kanya nakatuon ang atensyon ng Sea Enchanted Beast. Sumigaw ito habang dumadausdos papunta sa Phoenix robe at kinalmot niya ito hanggang sa magkapira-piraso. Punyentang Sea Enchanted Beast. Sobrang nag-aalala at galit ang Empress. Sira na nga ang robe niya, wala pa siyang maisuot. Paano siya haharap sa publiko? Pagkatapos, tumingin ang Empress kay Daryl at napansin niya na nakatingin ito sa kanya. Nahiya siya at nagalit, kaya naman sumigaw siya, ikaw na aso. Ipikit mo ang mga mata mo. Aso. Namula si Daryl. Nandito ako para sagipin ka, pero tinawag mo akong aso. Sino ang magsasabi ng ganito sa son-in-law nila? Pero, hindi na sumagot si Daryl, nakangiting tumingin siya sa Empress. Your Majesty, kung ipikit ko ang mga mata ko ngayon, paano ko kakalabanin ang Sea Enchanted Beast? Pagkatapos niya sabihin ito, tiningnan niya ang Empress mula ulo hanggang paa. Ikaw. Namula ang Empress, at napapadyak sa galit, pero wala na siyang masabi. Tama si Daryl. Nababaliw na ang Sea Enchanted Beast, kung ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi niya ito malalabanan. Gusto tumawa ni Daryl. Gumaan ang pakiramdam niya pagkatapos niya gawin ang comeback na yon sa Empress. Pagkatapos niya tumingin sa Empress ng ilan pang beses, hinataw niya ang malaking ulo ng Sea Enchanted Beast gamit ang isang backhand movement. Sumigaw ang beast at bumagsak ang malaking katawan nito. Sinaksak ni Daryl ng 2 beses ito gamit ang kanyang Heavenly Halberd at ito ay injured ng malala. Nasa hangganan na ito bago pa ito bumagsak mula sa final blow. Daryl! May narealize ang Empress at nagpapadyak na naman ito sa galit. Sumigaw siya kay Daryl. Anong problema mo? Sinadya mo ba ito? Nag-aagaw buhay na pala ang Sea Enchanted Beast, pero sinabihan mo pa rin ako na maghubad. Ulang-pula ang magandang mukha ng Empress. Ang kapal ng mukha niyang lokohin siya. Hindi mapigilan ni Daryl nang umiti. Your Majesty, hindi mo ako naintindihan. Paano ko malalaman kung nag-aagaw buhay na ang Sea Enchanted Beast? Hindi ba't sinabi ko na hubarin mo ang Phoenix robe mo para sa kaligtasan mo? Ikaw.
Namumula ang mukha ng Empress at wala siyang masabi para kalabanin ang sinabi nito. Tama si Daryl ulit. Nung tinanggal niya nag-Phoenix robe, hindi na siya ang naging target ng Sea Enchanted Beast. Pero, pakiramdaman niya ay may mali na wala siyang robe sa harap ni Daryl. Tinatamad na si Daryl na magbigay pa ng comments sa nahihiya at galit na Empress. Tumalikod siya at lumapit sa bangkay ng Sea Enchanted Beast. Sinaksak niya ulit ito. Pagkatapos, hiniwa niya ang bangkay at kinuha ang Internal Alchemy Elixir sa katawan nito. Ang Internal Alchemy Elixir ng Sea Enchanted Beast ay kakaiba mula sa ibang Spirit Beasts. Nagulat si Daryl nung una niya itong makita. Ito ay Easy Blue, malamig at nagyelo ito sa kanyang kamay, may kakaiba itong surge ng spiritual power. Kasabay nito, natanggal ang lason na humaharang sa entrance ng kuweba dahil sa spiritual power nito. Tumawa si Daryl. Nagulat siya na kaya alisin ng Internal Alchemy Elixir ang nakakalason na mist. Gulat at masaya si Daryl. Daryl! Mother Empress! Pagkatapos mawala ng nakakalason na mist, sa wakas, nakita na rin ni Yvette ang kuweba. Sumigaw siya dahil nag-aalala siya sa sitwasyon nila doon. Pagkatapos, nagulat siya dahil na-realize niya na nakasuot lang ng underwear ang Empress. Mother Empress, anong nangyari sa Phoenix robe mo? Kaagad naman lumapit si Yvette sa nanay niya. Napunta siya sa labas ng dahil sa atake ng Sea Enchanted Beast. Hindi siya makabalik sa kuweba dahil sa nakakalason na mist. Kaya naman, hindi siya nag-alinlangan na pumunta sa nanay niya pagkatapos mawala ng nakakalason na mist. Lalo na nasa awkward na sitwasyon ang Empress. Phew! Nakahinga ng maluwag si Yvette pagkatapos niya makita na hindi injured ang Empress. Pero, ang Phoenix robe nito ay nagkapira-piraso. Tinanong ni Yvette, Mother Empress, anong problema? Ito ay dahil sa pesteng hayop na yon. Napakagatlabi si Empress at sinabi kay Yvette kung ano ang nangyari. Fierce na tinitigan ni Empress si Daryl pagkatapos nito sabihin ang nangyari. Kahit na matagumpay na napatay ni Daryl ang Enchanted Beast at nasagip ang Empress, nakita niya rin ito na halos hubot-hubad. Hindi matanggap ng Empress ito dahil lagi niya nakikita ang sarili niya bilang impil at suplada. Yun ang nangyari. Tumango si Yvette at gentle na pinagsabihan ang Empress. Mother Empress, huwag mong sisihin si Daryl para dyan, ginawa niya lang ito para sa kaligtasan mo. Halika, suotin mo ang robe ko. Aalisin na dapat ni Yvette ang princess robe niya. Huwag mo itong alisin. Sigaw ng Empress para mapigilan si Yvette. Nagulat si Yvette ng ilang sandali bago magtanong, bakit, Mother Empress? Alam ni Yvette na mahal ng nanay niya ang kanyang sarili lagi. Gusto nitong nakadress up at mukhang presentable lagi, kaya naman, bakit niya tatanggihan ang robe ni Yvette kung ang suot niya lang ngayon ay ang kanyang underwear? Suotin mo yan. Ayos na akong ganito. Napakagatlabi ang Empress habang gentle na sumagot sa kanyang anak. Mukhang desidido na ang Empress nung sinabi niya yon, pero talagang hindi siya komportable. Nakita na siya ni Daryl sa kanyang underwear, pero hindi niya papayagan ito na makitaan din ang anak niya. Kahit na mahal nila ang isa't isa, hindi pa rin sila kasal. Kaya naman, hindi niya makapayag na ibigay sa kanya ni Yvette ang princess robe nito. Hindi na nagpumilit si Yvette pagkatapos sabihin ni Empress yon. Your Majesty. Pagkatapos niya asikasuhin ang bangkay ng Sea Enchanted Beast, naglakad si Daryl papunta sa kuweba at sinabi, patay na ngayon ang beast, kaya hindi na delikado. Maghahanap ako ng lugar na pagtutulugan para makapahinga na kayo. Pagkatapos, tumalikod si Daryl at papalis na. Mabuti na nga lang, Marshal Saint lang ang Sea Enchanted Beast, nakasurvive tuloy sila sa attack nito. Tigil! Sigaw ng Empress pagkatapos makahakbang ni Daryl ng 2 beses. Tumigil si Daryl at tumingin ulit sa kanya. Napakagatlabi ang Empress at kta ang pag-aalinlangan nito sa kanyang mukha. Ano pang may paglilingkod ko sayo, Your Majesty, nakangiting sabi ni Daryl. May faint na ngiti sa mga mata nito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, paniguradong sobrang takot pa rin siya. Si Yvette na nakatayo sa tabi ng Empress ay tinakpan ang kanyang bibig at tumawa. Bumulong ang Empress nung nagtama ang mga mata nila ni Daryl. Siguro ay, pwede ka matulog dito. Nagdadalawang isip siya kung papapasukin niya si Daryl sa kuweba. Pero, wala siyang choice.
Sobrang nakakatakot ang nangyari nito lang. Kaya paano na lang kung may enchanted beast pang pumasok sa kuweba? Kailangan magstay ni Daryl. Tumawa si Daryl. Ito pa rin ba ang mapagmataas na Empress? Makikipag-areglo na ba siya? Tumawa at tumango si Daryl. Sige, dahil si Your Majesty naman ang may gusto, mananatili ako. Kaya sana hindi big deal sa inyo kung hihilik ako. Ha? Nag-init ang mukha ng Empress, at sumigaw siya, pwede bang huwag kang humilik? Napabuntong hininga si Daryl. Nahihiya siyang tumingin at bitter na ngumiti. Mahirap baguhin ang personal habit. Inaasar lang ni Daryl ang Empress, hindi siya humihilik kapag natutulog siya. Ikaw, nagalit ang Empress, pero wala siyang masabi. Well, totoo naman na mahirap baguhin ang nakasanayan. Sige, sige. Hinila ni Yvette ang sleeve ni Daryl, binulong niya na may malalim na boses. My dear hubby, bakit hindi mo nalang tapusin ang pagbibiro? Matalino si Yvette, kaya masasabi niyang tinukso ni Daryl ang kanyang ina. Kilala na si Daryl ng mga taong malapit sa kanya bilang isang pilyong tao. At ngayong nagsalita na si Yvette, tumigil na si Daryl sa panunukso at umupo na lang sa sahig para ipagpatuloy ang kanyang meditation. Humiga si Yvette sa tabi ni Daryl. At hindi nagtagal ay nakatulog na rin ito nang may malaking ngiti sa kanyang mukha. Pagod na pagod ito matapos ng buong araw nilang paglalakbay. Pero hindi man lang magawang pumikit sa mga sandaling ito ng Empress. Bilang isang Empress, nag-frustrate it nang masira ang kanyang phoenix robe, at sa pagtulog niya sa kuwebang ito kasama ni Daryl. Mas lalo pa siyang nagalit nang maalala niya kung paano siya pinagtawanan ni Daryl kanina. Malapit nang mamatay ang Sea Enchanted Beast, pero nagawa pa rin siyang lokohin ni Daryl matapos nitong ipahubad sa kanya ang suot niyang phoenix robe. Pagkatapos mabagabag ng dahil sa mga pangyayaring yon, mapait na tumingin ang Empress sa likuran ni Daryl. Mag-iingat ka. Tingnan natin kung ano ang magagawa ko sa iyo sa sandaling magkaroon ako ng pagkakataong makaganti sa lahat ng ginawa mo sa akin. Samantala, sa palasyo ng New World. Malinis na tumayo ang daang mga opisyal ng military at sibilyan sa magkabilang gilid ng hall habang ipinapakita ang seryoso nilang mga mukha. Nabalot ng nakabibinging katahimikan ang kanilang paligid. Tahimik na umupo is Lord Kenny sa Dragon Throne na matatagpuan sa main hall. Nagsuot siya ng kulay gintong robe na may larawan ng dragon, habang malinaw na makikita ng lahat ang nagdidilim niyang mukha. Nagmukha siyang nakakatakot kahit na hindi ito nagagalit. Naglabas naman ng isang napakahiwagang aura ang kanyang katawan. Ito ang unang araw ng pagakyat ni Lord Kenny sa trono para tawagin ang kanyang sarili bilang Emperor ng New World. Kamahalan. Dahan-dahang humakbang mula sa pila si Florian, bago yumuko, at buong galang na sabihing, ikinulong na po namin ang lahat ng mga kasama ni Daryl. Ano po ba ang gusto niyong gawin sa kanila? Sigh! Huminga ng malalim si Lord Kenny habang inoobserbahan si Florian. At pagkatapos ay dahan-dahan itong shanbi na, Florian, narinig kong magpinsan daw kayo ni Daryl. Dapat lang na maging malinaw sa iyo ang relasyon niya sa mga taong ito. Nag-isip si Lord Kenny bago magpatuloy sa pagsasalita, gusto kong magdusa ang mga kamag-anak at kaibigan ni Daryl. Sa iyo ko ipapagawa ang bagay na ito. Gusto nang pugutan ni Lord Kenny ang mga nakakulong na sina Zoran, Debra, Yvonne, Dax at Chester sa lalong madaling panahon. Pero si Daryl ang pinaka nagpapainit sa kanyang ulo. Kaya hindi niya mapapatay ang mga taong ito sa ngayon. Makakatulong ang mga ito na papuntahin sa kanya si Daryl mula sa pinagtataguan nitong lugar. Sa bagay, si Daryl ay isang tapat na kaibigan at mapagmahal na parte ng kanyang pamilya, kaya siguradong ililigtas nito ang kanyang mga mahal sa buhay sa sandaling malaman niyang buhay pa ang mga ito. Opo, kamahalan. Mabilis na sinunod ni Florian ang mga utos ni Lord Kenny. Buong galang namang kumilos ang seryosong si Florian, pero natuwa siya ng husto sa mga pangyayaring ito. Gustong-gusto na niyang tumawa ng malakas. Ilan sa mga nakakulong na kasamahan ni Daryl ay mga makapigil hininga sa gandang mga babae. Kasama sa listahang ito sina Debra, Yvonne, Susan at ang 4 Phoenix. Binyayaan ako ng husto ng kamahalan noong ipahawak niya sa akin ang mga taong ito. Nasabik si Florian habang iniisip ang tungkol sa bagay na ito, kaya agad siyang yumuko kay Lord Kenny at mabilis na lumabas sa hall. Sige.
Nang makaalis si Florian, itinaas ni Lord Kenny ang kanyang kamay habang nagpapakita ng walang emosyong mukha at sinasabi na, "Aking mga opisyal, maaari na kayong magsyalis ngayon din." Ang naging usapin nila ngayon umaga ay tungkol sa kanilang gagawin kay Daryl at sa mga nahuli nitong kasamahan. Wala na silang dapat pang pag-usapan dahil ibinigay niya na ang pamamahala sa mga bagay na ito kay Florian. Mabuhay ang kamalahan! Masusunod po, kamahalan! Lumuhod ang mga opisyal sibil at militar ng New World bago sumigaw ng sabay-sabay. Dahan-dahang tumayo si Lord Kenny at mabilis na naglakad palabas ng hall. Nang makarating siya sa likurang pinto ng kanyang kwarto, isang ngiti ang nagpakita sa kanyang mukha. Isang magandang imahe na may maselang mukha ang tahimik na nakaupo sa isang malambot at mamahaling kama. Nagmukha itong malungkot at puno ng problema habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ito ay walang iba kundi si Monica. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Lord Kenny. At pagkatapos ay itinaas ni Lord Kenny ang kanyang kamay at hinawakan ang baba ni Monica. At pagkatapos nito ay lumiyad paharap si Lord Kenny at bumulong sa mga tainga ni Monica ng, "Mahal ko, magbababa ako ng isang kautusan na magtatalaga sa iyo bilang aking empress bukas ng umaga, ikaw." Bago pa man matapos si Lord Kenny sa pagsasalita, itinulak na siya palayo ni Monica. Iniling nito ang kanyang ulo at sinabing, "Pakawalan niyo na po ako, kamahalan. Alam niyo naman po na si Daryl lang ang taong laman ng puso ko. Hindi tayo itinadhana." Nagmukhang puno ng pagdadalamhati at pasakit ang mukha ni Monica nang sabihin niya yon. Nasugatan ng husto si Daryl at wala na siyang balita sa kasalukuyan nitong lagay. Pero mas nasaktan si Monica nang kumampi ang anak niyang si Ambrose kay Lord Kenny kaysa sa kanya. Dahan-dahang nagbago ang itsura ni Lord Kenny nang marinig niya si Monica. Hindi na niya maikukumpara ang kanyang sarili kay Daryl kahit na noong prinsip pa lamang siya ng New World. Kaya paano pa rin siya nagagawang lamangan ni Daryl ngayong siya na ang walang kapantay na emperor ng New World? Nagdilim at naging malungkot ang hangin sa loob ng kwarto. Pagkatapos ng ilang segundo, huminga ng malalim si Lord Kenny. Dito na siya tumawa at nagsabi ng, "Mukhang hindi mo nga talaga makakalimutan si Daryl, aking sinta. Kung ganoon ay hindi na kita pipilitin pa." Nagdilim ang mukha ni Lord Kenny nang sabihin niya iyon. Ngumiti si Monica at nagmamadaling yumuko sa kanya. "Maraming salamat po, kamahalan. Kung ganoon ay magagawa niyo na po ba akong paka?" Tap! Agad na hinawakan ni Lord Kenny ang akupoint ni Monica nang biglaan. Natigilan dito si Monica, nanginig ang buo niyang katawan, pero hindi na niya nagawa pang gumalaw sa mga sandaling ito. Nakaramdam siya ng matinding pagkagulat at galit nang tumitig siya kay Lord Kenny. "Kamahalan, ano ang ginagawa mo? Aking sinta." Huminga rito ng malalim si Lord Kenny. "Naging maganda ang trato ko sa iyo, noong isa pa lang akong prinsip. Hindi kita pinilit sa kahit na anong bagay at itinuring ko ring anak ang anak mo. Nawala sa akin ang hawak kong titulo ng dahil sa iyo, at agad ding ipinahuli ng aking pamilya. Mayroon ka bang ideya kung paano ako namuhay nitong nagdaang 10 taon? Dear, hindi mo ako kailanman inisip. Si Daryl lang ang nag-iisang tao sa iyong puso. Kaya bakit hindi mo ito isipin ng husto? Nasaan ba si Daryl noong mapasok ka sa isang malaking gulo? Ako na ang hindi mapapantayang emperor ng New World, kaya paano pa rin niya ako nagagawang lamangan?" Lumuha si Lord Kenny nang banggitin niya ang huling pangungusap nito. "Ako." Nanginig dito si Monica. Napahiya siya at hindi na makapagsalita sa mga sandaling ito. Tama nga si Lord Kenny. Naging mabait ito ng husto kay Monica, pero tanging kay Daryl lang siya nagkaroon ng nararamdaman. Hindi ito patas para kay Lord Kenny. Paano ba masusukat ang pasasalamat ang pagmamahal? "Aking sinta," dahan-dahang naglakad palapit kay Monica si Lord Kenny. "Hindi ka kailanman naging akin noong nagdaang 10 taon, at pinagsisihan ko ito ng husto. Ikaw lang ang nag-iisa kong mamahalin. Mahal na mahal talaga kita, Monica. Nagawa kong ibigay ang buo kong buhay sa iyo. Kaya ngayong araw, ay hayaan mong ako naman ang gumawa nito, at makabawi sa iyo habang buhay." Itinaas ni Lord Kenny ang kanyang kamay at hinawakan si Monica. Chak! Nagawa nitong punitin ang mahabang palda na suot ni Monica. "Kamahalan. Huwag po, huwag po.
Puno ng desperasyong umiyak si Monica, walang tigil na bumuhos ang luha mula sa kanyang mga mata. Gusto niyang magpumiglas pero sinuyuhan na ni Lord Kenny ang kanyang acupoint kaya hindi na niya maigagalaw maging ang kanyang mga daliri. Ipinikit ni Monica ang kanyang mga mata at lumubog sa walang hanggang dagat ng desperasyon. Nasaan ka na, Daryl? Nasaan ka na? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.